Yan, amazing morning, team! International Eagles for attending our training. Maraming salamat. And simulan na po natin ang ating topic for today. This is just quick, but it's very detailed. Okay? Kasi the goal is not only to just know about the basic, but the goal is to master the basic. O kaya siya basic, siya yung fundamentals or yung foundation na kailangan malaman mo about the business. Yung mga skill sets, 'di ba, na very important para magawa mo ng tama yung I am Worldwide business mo. So, ano bang objective ko for tonight? Number one is to start the business right. Paano ba natin sisimulan, Mens, yung I am Worldwide business natin? How to invite, paano ba yung tamang pagpo-prospect, setting business meeting, the right way. Kasi ang goal natin, OTS. Ano yung ibig sabihin ng OTS? On the spot. Pay in and become productive in I Am Worldwide Business. Okay, let's start. Basahin natin lahat. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Pag nagsisimula ka po sa negosyo, hindi importante kasi kung magaling ka eh. Some people kasi, sasabihin nila, men, tsaka na ako mag-invite pag magaling na ako mag-invite. Men, tsaka na ako magto-talk pag magaling na ako mag-talk. Men, tsaka na ako mentoring pag magaling na ako mag-mentoring. Good news! Hindi ka gagaling kung hindi ka magsisimula. Okay? Tandaan mo, lahat ng magaling ngayon, dating hindi magaling. Bakit sila nag-develop? Kasi nagsimula sila. Ito yung isa sa mga favorite quote ko eh. You don't need to wait for the perfect time or perfect moment. You can make this moment perfect. Kaya nga, all you have to do is start. Kailangan mo lang talaga magsimula. Okay? Then eventually, you will be great. Alright. Kapag na-reject ka, anong gagawin natin, mga mens? Di ba, minsan experience natin yan. Meron ka mga na-invite, hindi nag-set ng appointment. Meron ka na-invite, nag-yes, pero hindi nag-show up. Hindi na nagre-reply. O pag na-reject ka, anong gagawin mo? Invite. Bye. Kapag inindyan ka, hindi tumulo yung invite mo, anong gagawin mo? Invite. Pag napapagod ka na, kasi parang lahat na ginawa mo, anong gagawin mo? Invite pa din. At kapag nawalan ka na ng pag-asa, anong kailangan mo gawin? Invite, invite, invite. That's the power of inviting. Talaga ba, Mins? Parang niloloko mo lang kami. Totoo. Lahat ng yan, kapag na-experience mo, the only way to be okay is to invite once again. Yes, hindi lahat ng may invite mo ay mag-yes. Hindi lahat ng magsasabi na mag-join ay magpe-pay in talaga. At hindi lahat na nagpe-pay in ay nagiging leader. Pero, makakahanap ka rin ng kagaya mo. Yung baliw din sa negosyo at gigil din. Pero hindi mo yan mahahanap kung hindi ka mag invite. So that's the power of inviting. Meron ngang training sa amin before. For example, ang goal mo 100, 100 talks, 100 rejection. So kapag kunwari, nakakatawa nga eh. For example, 1 is to 10 ka, 1 is to 10. One talk, 10 talks, 1 pay in. For example, ang nangyari ganito. May tinok ka, nag-no. Minsan, ang mindset mo negative. Ayoko na kasi, ayaw niya. Pero kung positive ka mag-isip, pwede mo isipin, yes! Siyam na lang. Diba? Kasi one is to 10 eh. Diba? Kung nag-no to, alam mo kasi sa mind mo na dinedevelop pa yung skills mo, so normal lang yun. Nagto ka ulit, wala pa rin. Yes, 8 na lang. Kasi pakonti na pakonti. O let's say goal mo 100 rejection. So instead na malungkot ka pag nare-reject ka, masaya ka pa kasi ang mindset mo, 100 rejection. Di ba? So, hindi ka na magugulat. Okay? The goal is to invite, invite, invite. Kasi hindi mo alam kung sino or kailan mo ma-invite yung alas mo. Have the right mindset. That's number one. Accept that rejection is normal. Kahit ano pong ginagawa natin, nare-reject din tayo sa labas. 'Di ba? Nag-book ka ng Grab or nag-book ka ng Uber, hindi tumuloy. Rejection yun. Pero hindi ka naman naglupasay. 'Di ba? O kaya naman, nag-invite ka ng mga kaibigan mo, birthday.
Sa 50 mong in-invite, 39 lang dumating. Sinumpa mo ba yung hindi 11 na hindi nakarating? Di ba hindi naman? Kasi naintindihan mo na merong pupunta, merong hindi. So, rejection is normal. Be positive all the time. Okay? Paki-comment nga po positive. Ano ba ibig sabihin ng positive means? You see the silver lining in everything. Yun ang isa sa mga trait na nagustuhan ko na na-develop sa akin because of this business. Yung pagiging positive thinker. Aminin ko po sa inyo before ako ma-invite, sobrang pessimistic ako. Negative thinker ako. I always think of the worst of everything. Ay, baka ganito, baka hindi ko kaya yan, baka ganito, baka ganyan. Lagi ako ganun mag-isip. Tapos, nag-a-attend ako ng training sa I Am Robin. Sabi ko, ba't parang mali pala ako? Yung way of thinking ko mali. Kailangan pala dapat positive ka. And lagi mong iniisip, kung hindi mo pa nakukuha yung gusto mo, baka may tinuturo pa si Lord sa akin. Or baka may kailangan pa ako matutunan para makuha ko yung bagay na pinapangarap ko. So you see the silver lining in everything. Ika nga ni Catriona Gray, di ba? Totoo talaga yung yung silver lining. Kasi ma-unfold naman yung reason bakit nangyayari lahat ng bagay. Everything happens for a reason. Do you agree? Everything happens for a purpose. So, all you have to do is to think positive kasi hindi mo man siya maintindihan right now. Pero dadating din yung time na magigets mo, kaya pala nangyari yon. Gusto niyo pa ng story? Magkakwento lang ako, no? It's actually, nangyari siya familiar kayo sa 9/11? 9/11 attack sa US, right? So, nung time na yon, merong mga appearances, parang ganito, yung isa, nagkakape siya. Tapos, yung kape niya natapon sa damit niya. So, syempre, ano gagawin mo? Papasok na siya sa work eh. Nagpalit ulit siya ng damit. So, hindi siya nakaalis agad. Yung isa naman, nakalabas siya ng bahay, nasira yung takong niya. So, kailangan niya palitan. Bumalik pa siya, nagpalit pa siya ng sapatos. Yung isa naman, nagpara ng bus. 'Di ba, dyan sa ibang bansa, may time ang bus. Na-experience ko, no? Hindi ka antayin ng bus eh, 'di ba? Kapag oras na at na-late ka talaga, wala kang choice, mag-aantay ka ng next bus. Hindi siya yung kagaya sa Pilipinas na para-para ka lang, di ba? O kaya sasabit ka na lang pag late ka na, walang ganun eh. So, ang nangyari sa kanya, na-late siya. So, hindi siya nakasakay dun sa bus agad. Ang tawag dun sa mga nangyari sa kanila is, what? Inconveniences. Yung parang nakakainis na mga sitwasyon, no? Kasi na-late sila lahat sa trabaho eh. Only to find out kung saan sila nagtatrabaho, yun yung Twin Towers, yun yung 9/11, yun yung nabomba nung 9/11, 'di ba? So, ibig sabihin, yung delays nila, yung inconveniences na yun, that saved them from dying that day. Nakikita niyo po yung ibig sabihin na you need to think positive all the time. Kasi minsan, 'di ba, naiinis tayo, nababad trip tayo sa mga bagay na nangyayari sa atin. Kasi hindi natin maintindihan or hindi natin makuha yung gusto natin. Pero at the end of the day, maybe God is just saving us from another disaster or another bad thing sa pwede mangyari sa buhay mo. Okay? After ko mapakinggan yung story na yon, mas naging grateful ako sa nangyari sa buhay ko. May it be positive or negative. May it be naiintindihan ko or hindi. Why? Because I know God is in control. And hindi niya tayo papabayaan. Lahat yan may purpose. We may not see it right away. Bakit nangyari to? Pero at the end of the day, it will unfold eventually. Kaya pala. Another story. Dami kwento, no? Another story. Totoo to, kasi ito talaga yung nangyari sa akin. Familiar kayo sa Holy Land? Holy Land. Yung Israel, Jordan, at saka sa Egypt. Three countries yun eh. Nagpa-incentive yung I Am Worldwide. And nahit ko siya. Okay, nahit ko yung incentive. So, time na namin umalis, parang nag-aayos na ng visa. Kinuha na ni GM yung mga passports. So, pinicture meron kasi akong picture ng passport ko, sinend ko lang. Sabi ni GM, kailangan ko yung real copy talaga, yung passport mo itself. Sa mind ko, okay na yun, nandyan lang yan. Alam mo, mga kagaya ko, yung mga makakalimutin, na medyo burara.
Alam mo yung gano'n lang, nandiyan lang yun, alam ko yun, eh. Tapos mins, hindi ko na makita. Hinalugog ko yung bahay namin sa Paranaque, yung condo ko, sa condo pa ako nakatira nun. Yung dalawang kotse, binaliktad ko na, men. Hindi ko makita. Lahat ng bangko na kasi pinapakita ko siya, pag nag-encash ako ng check, pinapakita ko yung ID. Ginawa ko siyang valid ID. So, pinapakita ko siya sa bangko. Kakapag ko siguro nawala. Alam mo, yun na-misplace ko talaga siya. Sobrang Sobra talagang lala nung time na yun. Kasi sobra ko 'tong confident, nandiyan lang yun. Kasi hindi ko na siya mahanap. Alam mo yung feeling ng may hinahanap ka tapos hindi mo makita. Tapos June na, so sabi ko, naku, hindi ko talaga makita. Kailangan ko kumuha ulit ng passport. So, I applied for a new passport. Pero alam mo naman sa Pilipinas, it takes a while, right? So, nung kumuha ko, only to find out, yung release ng bago kong passport, hindi siya pwede ma-expedite eh. Ganun talaga yung normal process. Yung kuha ko ng passport is the exact flight papuntang Israel. Imagine yung itsura ko nung nalaman ko na hindi ako makakaabot. 'Di ba? Pinaghirapan mo, mens. Hinit mo yung incentive, tapos hindi ka makakasama. Ang plano pa sana namin nun, kasi nasa Italy pa si mama nun, dadalhin ko pa siya sa Holy Land. Doon kami na magkikita. From Italy, pupunta na siya doon. Kasi kasama din yung kapatid ko. So ako, doon na kami magkikita-kita. Tapos hindi pala ako kasama. Sabi ko, mens, nag-walling ako sa, ano yun eh, Mega Mall. Nag-walling ako sa CR. Alam mo yun, umiyak talaga ako. Tapos naalala ko, nagte-training ako ng um, think positive all the time. 1 minute man, 'di ba, yung namnamin mo lahat ng negative feelings after 1 minute dapat okay ka na. Naalala ko yun kasi tini-training ko sa office. Sabi ko, oo nga pala. Kailangan ko mag-think positive. Pero minsan kasi 'pag nandun ka na sa sitwasyon na yun, mababalewala lahat ng ano 'no, ng iniisip mo kundi yun lang problema. So, sobrang hirap tanggapin for me kasi naka-mindset na ako na pupunta ako dun, gusto ko makita yung countries. 3 countries pa naman yun, 2 weeks kasi na trip yun, eh, ta's all expense paid ng I Am Worldwide. So, parang sobrang hinayang ko kasi ginawa ko yung best ko to hit tapos hindi pala ako makakasama dahil wala akong passport. Dahil nawawala yung passport ko. Tapos ang nakakatawa pa, siyempre mga top mentors nasa Egypt na, 'di ba? Nandun na sila sa gaganda na ng picture niya, nandun pa ako sa GC, inggit na inggit ako. Tapos ako yung trainer sa office kasi ako lang natira na top mentor. Tapos nagte-training ako, dapat nandun ako eh. Alam mo yung gano'n. Pero, alam niyo yung reason ba't di pala ako nakasama? Nung week na nandun sa Holy Land, nag-erupt yung wisdom tooth ko. Yun, sumakit yung wisdom tooth ko to the point na kailangan kong operahan. 4 na ipin yun eh. 4. Tinanggal sa akin. Ano na siya eh, um, parang, kasi ano siya, 'di ba, wisdom tooth mo ganyan. Nakaganto isa, ay ito yung normal na, yung ipin mo sa likod, nakaganto yung wisdom tooth ko. So, inaano niya, ginaganon-ganon niya. So, kaya masakit na siya, tapos kailangan na siyang operahan. To the point na kasi parang 30 na ata ako noon. 'Di ba, bata nga yung tinatanggal, kasi ako matanda na. Tapos parang, 'pag hindi pa siya naagapan or hindi pa siya natanggal, magkakaroon parang cancerous na siya, something like that. Nakakatakot kasi may cyst na siya. Hindi naman siguro cancerous, may cyst na kasi doon. Sabi ko, kaya pala hindi ako nakasama kasi for operation pala ako. Remember, God is good all the time. All the time, God is good. Hindi mo man maintindihan kung bakit sobrang feeling mo, hindi mo nakukuha lahat ng gusto mo. Pero at the end of the day, God saved me. Kasi kung doon ako ma-hospital, mas mahal, mas malala, hindi ko rin ma-enjoy. Alam niyo po yung ganong feeling na, kaya pala, everything happens for a reason. Mahirap siya tanggapin, pero yun yung purpose niya. Mas naging okay ako. And tama ka, makakapunta ulit naman tayo sa Holy Land. 'Di ba? Kaya nga 'pag nakarating ako do'n, yun talaga yung ikukuwento ko, eh, dapat nakarating na ako dito pero okay lang. God is good all the time God is good, 'di ba?
So, are you learning mga mens? Balik tayo. Grabe, no? Be positive all the time. Number three, this is a 5-year plan, not a quick rich scheme. Most people fail on this sa negosyo natin, no? Akala kasi ng mga tao, since malaki kumita, mabilis na parang, ay, pagka-join ko, yayaman na ako, nasa ni million ko. Yes, naiintindihan ko na mas mabilis tayong kumita dito sa Emerald, pero hindi to scam. Na 'pag nag-join ka, wala kang gagawin, kikita ka, yayaman ka na agad. No. Kasi kung gano'n yung sistema natin, hindi na tayo magkikita-kita after 6 months, sarado na ang Emerald, pero hindi. It's a 5-year plan. Always remember that. Okay. Ganito kasi siya. Yung pagtatrabaho, start ka ng 20, end ka ng 60, that's 40 years. Right? Ang tawag doon, 40-year plan. After that, tsaka ka magre-retire. Yung I Am Worldwide, it's called 5-year plan kasi yung 5 years na todo-todo ibibigay mo lahat. Hindi po yung 5 years na member ka lang pero hindi ka nag-invite ha. Magkaiba yun. Men, 5 years na ako sa I Am Worldwide eh. One of the pioneers nga ako eh. Tapos nag-quit ka naman sa gitna or umalis ka naman or hindi ka naman nagtuloy-tuloy or nandyan ka nga. Hindi ka naman nag-i-invite. Silent quit ang tawag doon. So, hindi yan counted, Mensa. Ang counted lang yung 5 years sa todo-todo mong binibigay para sa I Am Worldwide. Pero, kaya nakalagay yan dyan for us to understand na it's long term. It's not a quick reach scheme. Hindi siya yung mabilisan. Long term ang negosyo na binibuild natin. It takes time to build an empire. Okay? Long term siya, hindi siya mabilisan. Okay? Next, have a sense of ownership. At yung sinasabi ko kanina, the reason why I discussed with you yung about sa mga teams natin, kasi time will come, you will have your own team and that is your business, yung sa'yo pababa. Okay? Dapat, pag may team ka na, meron ka tinatawag na sense of ownership. Ano ba ibig sabihin ng sense of ownership, Mens? Ikaw ay CEO ng negosyo mo. Ikaw ang pinakamay-ari ng negosyo mo, which is your team. So, kung may sense of ownership ka, number one, hindi ka lang basta magpapapiin tapos bahala na siya sa buhay niya. Kasi nga, from the word itself, ownership. You own the business. So, pag may nag-join sa'yo, ang unang mo gagawin, tuturuan mo siya. I-mentor mo siya. I-develop mo siya. Kasi part siya ng business mo. Ang iba kasing ginagawa, pain lang na pain. Pain, pain, tas bala na kayo ah. Hindi ganun. So, wala ka, baliktad ka nun. Sense of no ownership. You don't own your business if that's what you do. Okay, another example ng sense of ownership. You think of ways kung paano mo mapapalago yung negosyo mo or yung team mo. For example, nag-iisip ka ng incentive, nag-iisip ka ng team activities, yung kagaya ng ginagawa natin, di ba? Or nagkakaroon ka ng recognition, nagpapa-event ka sa team, kahit Zoom lang, di ba? Or nagpapa-gather ka, nagpapa-IBP ka, etc. Kasi, as a business owner, as a CEO of your own business, you think of ways, paano kaya lalago ang negosyo ko? Ano pa kaya yung mga dapat activities namin? Ano pa kaya dapat yung kailangan natin gawin? Kapag may ownership ka, iisip ka ng way, tatakbo yung isip mo para lumago. Kung wala kang ownership, lagi ka lang nakaasa sa mentor mo or sa ibang tao. Yun yung, pala na, dyan naman si Men, siya nang bahala dyan. Diba? Nandiyan naman si Men, siya nang magtotalk, siya nang ganito, siya nang ganyan. Baliktad yun, wala kang ownership doon kasi inaasa mo sa iba. Hindi ka na independent distributor. Dependent to the mentor distributor ka na, haba ng title mo. Dependent to the mentor distributor. Ang pangit, no? Diba? So, dapat ang goal mo, Mens, nag-start ka sa World with Business, you own this business, you create a team, and you do whatever it takes to build that team and to build that business. Okay? So, know, use, and share your product. Means, hindi pwede na hanggang ngayon, hindi ka pa rin umiinom ng barley araw-araw. Lahat po ba dito umiinom ng barley araw-araw? Yes or no? Men's occasional. Men's hindi pwede. Alam nyo ba, ewan ko sa inyo kung nararamdaman nyo, pagdating ng 30, lahat ba tayo 30 plus?
Iba na yung katawan, no, mens? Dati nung 20 ka, grabe, puyat dito, puyat doon. Diba? Minsan, inom pa dito, inom siya. Iba eh, dami mong energy eh. Pagpatak ng 30, parang kaso-kasuan, parang iba na siya. Parang, wish ko na mapagod. Diba, mens? Iba na eh. Lalo pag 40, pag 50, etc. pataas. Kasi nagde-diminish talaga yung health na. Totoo talaga yun. Nafe-feel ko din yan kasi syempre sa lifestyle natin. No? Pero, alam mo yung sinabi ko nga doon sa isang mentor na kausap ko, sabi ko, grabe no, tayo nagbabarley na. Minsan, nakakaramdam tayo din ng pagod. What more yung hindi nagbabarley? Ang hirap ng buhay na hindi nagbabarley. Nice. Maniwala ka sa akin. Ang dami may sakit. Ang dami may sakit. Pabata ng pabata ang nagkakasakit. Alam niyo kung bakit? Wala namang perfect sa lifestyle natin. Ano kinakain natin? Lahat. May preservatives. Lahat ng kinakain natin, hindi naman organic, hindi naman fresh. Ang dami ng pinagdaanan, mostly processed food. Tapos kagaya kung kumakain ng gulay. Di ba? Lahat na perfect ingredient para magkasakit ka, di ba? Puyat, pagod. Di ba? Yung iba, double job, triple job, etc. If you will not take care of your health, sisingilin ka talaga niyan. Hindi ka aabot ng ilang taon bago ka singilin. Yung ibang mga bata, 30s may sakit na mens. Lahat ng tao halos may sakit na ngayon. Kaya ang laki talaga ng market na. Totoo, Mentor Sherwin. Hindi kasi tayo nung unang panahon ng mga ano nung unang panahon pa, yung fresh lahat ng kinakain. 'Di ba yung mga sinaunang tao? Tayo kasi with the advent of technology, minsan may good, may pros and cons, no? Yung cons kasi, wala panay preservatives ang nakain natin. Lahat hindi na healthy. Tapos hindi ka pa nagba-barley. Magkakasakit ka talaga. So, we are so blessed. Kwento ko sa inyo hindi naman sa for sharing lang purposes. Pero hindi naman ko minamalit yung produkto ng ibang kumpanya. Pero meron lang kasi ako napakinggan na isang network marketer. Okay, ganito siya. Meron silang product. Ano to, networker from other company. Okay, meron silang product. Yun yung minamarket niya, of course. Ngayon, nagkasakit yung parents niya. Nagkasakit yung parents niya. Ang nangyari, naghanap ulit siya ng product. Pero networker siya, bilis siya mag-market. Nakita niya yung barley. Nag-join siya sa Emerald Drive. Napakinggan ko lang to sa sharing niya. Ang tagal-tagal niya. Ang tagal-tagal niya nag-network. Pero iba siya yung produkto nun. Tapos sa Emerald Drive siya. Ang dami na nilang sakit. Siya, saka yung family niya. Alam mo yung na-realize ko? Hindi porket nasa network marketing company ka is safe ka na. Kahit pa food supplement ang binibenta nyo. Kasi hindi naman lahat ng product maganda eh. I mean, okay, may magandang produkto ha, pero hindi lahat highly effective. Pwede maganda, it can help you, pero it cannot cure or prevent. Kasi kung ganun, hindi sana perfect lahat ang health condition. Hindi sana hindi siya naghanap ng barley, in short. Kung maganda dun, sana hindi na siya umalis dun. At hindi siya naghanap ng produkto. Pero nandito na siya ngayon. Rank up na ngayon si Mens. Ito yung na-realize ko nung nai-share siya. Kasi parehas kami matagal din nag-network. Sobrang grateful ko sa Emerald Guide na ang produkto natin ay napakaganda. Do you agree, mga Mens? Sobrang grateful ko na barley yung product natin. Kasi sa lifestyle ng networker na kagaya natin, puyat, pagod, hataw, di ba? Automatic ang sakit. Sa lifestyle natin, magkakasakit ka talaga. Kung hindi ako naka-barley, kung hindi ako nagba-barley, simula nung bata ako, 20s pa lang, nagba-barley na ako, mens. Sure ako. Hindi pa ako nakain ng gulay. Sure ako talaga. May sakit ako, 100%. Lifestyle ko at saka pinakinakain ko diet ko eh. Pero sobrang grateful ko na buti na lang maganda yung produkto na I am Raleigh. Buti na lang barley. I'm safe. 'Di ba? Kasi ang product natin, hindi lang siya para sa may sakit.
para din siya sa mga ayaw magkasakit at gusto maging healthy living. So, tatlo yung market niya eh. Yung walang sakit, yung ayaw magkasakit, at yung may sakit. Lahat. For all seasons, ang product natin. So, wag ka papayag na, alam mo na yung I am Red, member ka na nga, discounted ka na, alam mo na yung barley, tapos hindi mo iniinom, mens. Para sa'yo yan. Para sa health mo. Anahin natin ng sobrang dami nating pera at yaman natin kung may sakit tayo, mens. Hindi natin ma-enjoy. 'Di ba? Ang daming tao, maraming pera, pero maaga rin silang nawala kasi hindi nila naalagaan yung health nila. Totoo talaga yun sa IBP. Some people spend their health, 'di ba, to regain their wealth, to gain wealth, but they spend their wealth to regain their health. Totoo yung nasa IBP na yun. Kahit gaano ka kasipag, hataw ka ng hataw ngayon. Trabaho mo sa IM Worldwide, hindi ka naman umiinom ng wine. Hindi ka nag-ingat sa health mo. Lahat ng naipon mo, mapunta lang din sa ospital. Hindi mo ma-enjoy. Lahat ba naminom ng product? Lahat ba nagbabarley? Sino dito ang kagaya ko, nagbabarley everyday? Comment kayo dyan. Comments, totoo, hindi ko kayang di mag-barley. Constipated ako. Pag di ako nag-barley, colon cancer. Totoo, sa totoo lang, takot ako dun. Kaya everyday ako nagbabarley. Ang iniinom ko, ganito. First thing in the morning, barley. Tapos may dinagdag ka sa aking routine. Immunergy. In all fairness. Kasi, minsan di ba pinapansin ibang produkto, di ba? Kasi okay yung barley. Nung nag-training sa press sa MVP, I found out, ako personally, na wala pala siyang vitamin D. The only thing na wala sa barley, di ba, 68 micronutrients, complete from A to Z. The only thing that is missing sa barley is vitamin D that you can get in Immunergy. Ano meron sa Immunergy? Apat yon: zinc, moringa, vitamin C, and vitamin D. Saan nakukuha ang vitamin D? From the sun. Tanghali ako magising. Wala ng sun. Nakita ko tutulog. Tanghali ako magising. Asan ng sun? Wala akong vitamin D. Kaya sabi ko, oo, kailangan ko talaga doon. Kaya ganun ako minum. Kahit ayoko minom ng capsule kasi feeling ko nakadikit. Alam mo yung nakaukit yung, ang laki pa naman immunergy capsule na. Like, nakaukit dito yung immunergy. Pero okay lang, inom lang din. So yun yung ginagawa ko. Barley, tapos Immunergy, everyday. Simula nung last year. Simula nung training ni Press. Uminom na ako ng Immunergy. Kasi dati hindi ko siya pinapansin. Hindi ko, okay lang naman, vitamin C. May barley naman. Pero hindi pala. Kulang pala siya ng vitamin D. Tapos, acai berry, kapag merienda, ganyan. Choco barley, minsan. Pero, gamit na gamit ko talaga, mens. Makikita mo sa TikTok ko yung pinaka-widely used ko na produkto na Emerald. Ano? Hulaan niyo kung ano. Yung pinaka-marami kong ininom sa buhay ko. Nag-change brand na kasi ako eh. I am Worldwide talaga na ang produkto ko lahat. 'Di ba? Ang macchiato. Mentor Sherwin, naalala mo nung una mo ako nakilala? Siopaw face ako. Yes. Hindi naman, Met. Hindi naman. Parang bumata ka lang ngayon. Oo! Mens! Kasi Huwag mo marami ako pera, Met, lokohin. ah. Meron pruweba. Meron akong video sa YouTube. Minsan may mga mentors na nag-chat sa akin, Mens, panood ko yung YouTube training mo about, oh, yan, tagal na nun ng pangit ko. Kaya nga ako nag-update guys. Nag-update ako ng mga videos ngayon kasi ganun panoorin mo pa. So, sabi ko, Siopaw face talaga ako. Ang taba ako. Yung Garcia, nakatulong sa akin, yung bar nakatulong sa akin para to maintain macchiato. Everyday talaga, mens. Walang paltos. Kasi lagi ako nagkakape. Pero ang kape ko, 3 in 1. May sugar. Sugar free, pero may sugar pa rin yun eh. Pero sabi ko, hindi na-addict talaga ako sa macchiato. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako mahilig masyadong magkape. Ang kape ko, 2 to 3 times a day or 2, okay na yun. Pero hindi ko kayang walang macchiato sa isang araw. Nagwawala ako. Hindi, nagsusource out ako. Kasi na out of stock yan. Sobrang lakas ng macchiato, men. Na out of stock sa office. Naghahanap talaga ako. Men, sino dito? Ay, lahat ng IBC tatawagin ko. Sino dito mag-stock ng macchiato? Bibili talaga ako kahit nasa ang IBC ka pa. Ganun na ako ka-fanatic sa macchiato natin. Kaya kung mapapansin mo yung reels ko sa TikTok ko, lagi akong may baong kape.
lagi ako may timplang lahat, business meeting, di na ako nagsa-Starbucks. Basta kape ko, hingi lang ako hot water, macchiato na yan siya. Lahat, tanongin niyo yung mga ka-meeting ko. Wala akong meeting, IBP, mentoring, etc. na hindi ako nagmakiato. Hindi na ako nabili na ibang kape, macchiato lang. Ganun ko kamahal ang produkto natin. And I hope ganun ka rin sa IM products natin kasi we have the best line of products in the world. Ang ganda ng produkto natin. Kaya nga, ang barley nakarating na ng ng Canada. I hope makarating din yung ibang products. Na para matry nyo din yung iba, pwede natin padala dyan, mens, no? Kasi meron sa inyo na mga may all products eh. Promise, mens, ang walang halong kahit ano. Gusto ko na mabuhay tayo na matagal. Kailangan nyo talaga mag-barley. Can you promise me? Magbabarley kayo everyday. Tapos bago kayo mawala ng stocks dyan sa Canada, magpadala na kayo agad. Kasi it takes time, di ba, to ship, mga 1 week, 1 to 2 weeks pa. Huwag kang papayag na hindi ka nakakainom araw-araw. Huwag kang papayag na nakakabenta ka sa ibang tao tapos ikaw mismo wala. Kailangan uminom ka. Kasi gusto kita mabuhay na matagal. Gusto ko na ma-enjoy mo yung kikitain mo pa sa I'm Worldwide. Coming from a motherly love, from a motherly love. Promise to drink barley every day. Promise, mens. Hindi ka kasi, kung sa mga nakapag-barley na, alam mo ang feeling ng hindi ka nakainom sa nakainom ka, tama? Ibang energy mo. Ibang energy level mo. Para kang lowbat pag di ka nag-barley. Pero pag nag-barley ka, parang naka-charge ka 100%. Tapos putol-putulin mo, edi may mga days ka na lowbat, may mga days na hyper. So, dapat, hinahanap na ng katawan, yes. So, mga mensa, hindi lang tayo basta pusher, dapat number one user tayo muna. Okay? Know, use, and share your product. Be confident in sharing the business, men. Kasi alam na kausap natin kung ikaw ay nahihiya or walang kumpiyansa sa negosyo or ikaw ay confident. Yan, sabi ni Mentor Ono, yes, men, barley is life na. Totoo, barley is life, literal yan. Diba? Next, how to invite? How will I get invites? Work smart, not work hard. Okay, have a planner. Meron ba kayong mga notebook for the business? Set a goal. Prepare your prospect list, at least 200 names. Okay? Bakit? Kasi 200 ang estimate na kilala ng isang tao habang nabubuhay siya. Kasi, 'di ba, kapag may patay, may attendance. Mostly 200 'yon ayon sa survey. So, buhay pa tayong lahat, more than 200 'yan. Okay, dapat ilista po natin 'yan. Start with your warm network, spiral technique, no? Close mo muna, palabas. Then prepare for cold. Be online always. Mens, kung dati hindi ka palaging nasa online or palaging nag-Facebook Messenger, okay lang ba ngayon na magbagong buhay na tayo? Why? Because your business is online. If your business is not on the internet, you will be out of business. Ayon kay Bill Gates. Which is true. Kasi, for example, may nag-inquire sa'yo, taga Canada, ay, magkano po barley? Or pwede po mag-avail ng package for discount. Eh, hindi ka naka-online. Ay, hindi nagre-reply. Sige, sa iba na lang. Nag-pay in sa kabilang team. Kasi siya online, ikaw hindi. Mens, be online always. Tapos, reply ka within the day. Alam ko naman, most of us are busy, pero huwag kang papayag na isang araw, meron kang hindi mare-replyan. No, one day, pinakamatagal na yon. Reply ka. Hey, FYI, your business is online. Practice time management and learn to multitask. Na naiintindihan ko, most of us maraming ginagawa, but it's all about time management. Di ba nakalagay siya? Time management is a misnomer. The challenge is to manage ourselves. So, una natin talaga i-manage yung sarili natin para maayos natin yung oras natin. People often complain about lack of time when lack of direction is the real problem. Nakaka-relate ba kayo dito? Yung parang kulang yung oras ko. 24 hours in a day. Which is, yes, limited lang talaga, pero we can work it out. Yung magkaroon tayo ng direksyon. 'Di ba? Para maayos natin yung hourly na ginagawa natin. Managing your time without setting priorities is like shooting randomly and calling whatever you hit the target. Bala na. Kung ano na lang tamaan nito. Pak. Mens.
Kung ano na lang yung tamaan ng araw, yun na lang yung target, no? Walang mangyayari. Paano kung hindi ka talaga nakaka-bullseye? 'Di ba? So, dapat ang goal natin, maayos natin yung priorities natin. How to invite? There are a lot of ways, parang pinaka kailangan natin magawa din, makapag-adjust tayo is Facebook marketing. It's the easiest way. Okay? Na maka-ano kayo, maka-spread ka. You know what I love about their business? It has no territorial boundary. Kahit nasa ang lupalop ka ng bansa, pwede kang mag-market sa kahit saang lupalop ng mundo. Ganun siya. Abot mo ang buong mundo. Kaya nga hanggat may Facebook, may business ka. Profile picture. Okay, mens. Nakapagpalit na po ba lahat ng profile picture? Yung kapita-pitagan ng itsura mo? Kwento ko po sa inyo before ako ma-invite, ang profile picture ko, shot glass, na nakalik ako sa shot glass. Saka ganun ako. May painom. Kaya nga naalala ko, yung unang mentoring namin, mentor pitch, dinala niya ako sa bar. Kasi feeling niya, party girl ako. O kaya, mahilig ako minom. Pero hindi naman masyado. Hindi ako mahilig mainom. Yung mga kaibigan ko lang. Sumasama lang ako. Pero, nung na-realize ko na, ay, negosyo pala yung pinasok ko. Pinalitan ko, well, sa totoo lang, nagpalit talaga ako ng Facebook. Gumawa ako ng bagong Facebook talaga na. Kasi parang, yung personal Facebook ko talaga, yung Erica Soreda ng Facebook ko, parang hindi siya pang negosyo. Sa totoo lang. Kasi, syempre, yung mga kalokohan mo pa ng college, etc. Ganyan. Sabi ko, ay, parang hindi ako kapita-pitaga doon. So, nag-build ako ng panibagong Facebook. Yun yung Erica Roma Soreda ko, saan po kayo friends. Na matino na yung picture ko. Nakita niyo naman, di ba? Medyo maayos-ayos na yung picture. Means, kailangan natin gawin yun. Alam niyo ba, na ang tao tumitingin sa profile mo before mag-join. Alam mo ba yun? Lalo na yung cold mo yung hindi mo kakilala. Facebook is our online resume. Whatever you post, whatever it is, yung itsura nun, people will decide kung magpe-pay siya sa'yo or hindi. So, kailangan natin siyang ayusin. Okay? Timeline, yung wall. Pwede po copy-paste. Yan ang maganda sa negosyo natin. Minsan, di mo na kailangan mag-isip ng caption, no? Copy ka na lang ng copy. Kaya nga, dapat po, naka-follow and like ka sa mga top mentors and sa mga pages. Kasi doon ka kukuha ng mga post. Doon ka kukuha ng mga pictures. Pwede mo i-copy-paste yung walang magagalit sa'yo. Palitan mo lang ang number kasi mamaya, for orders, contact Erica Soreda, 0917. Tapos kinapi-paste mo nga. Hindi mo naman pinalitan yung pangalan at saka yung contact number. So, thank you sa'yo dahil na-repost mo yung post ni mentor. Sa kanya magpe-pay or sa kanya mag-i-inquire. So, hindi lang basta copy-paste. Read before copy-paste. Okay? Tapos edit. Saka mo i-post. Okay? Do's and don'ts. Do's, pwede ka mag-post. Ano ba pwede post sa Facebook? Bible verses, positive things, kay quotes, positive encouraging messages, inspiring posts from I am, especially Team MVP. Yan yung mga pwede mo i-post. Okay. Wag na ito. Wag na mga negative stuffs, wag na mga bad news, wag na lalo to, no? Life story, yung chismis. Wag ka na mag-post niyan or mag-repost. Bakit, mens? Ba't mo naman nililimitahan yung mga pastime na pastime na maging marites, no? Hindi, mens. Alam mo kung bakit? Negosyante ka na kasi. Hindi na yan bagay sa'yo. Okay? Iba, mens, talaga ba? There's no fun in this. Magbagong buhay na tayo, mens. Alam mo kasi ganito siya. Kahit ikaw, meron kang nakitang dalawang profile. Yung isang mentor, nagpo-post ng mga chismis, nagpo-post ng mga negative, ganyan-ganyan. Nung kaaway niya, inaaway niya doon sa Facebook niya na yun. Nagpaparinig siya doon sa Facebook niya. Tapos may nakita ka isang mentor na ang positive lang ng aura ng Facebook niya. Happy. Happy lang, inspiring. Nagpo-post naman siya ng mga lifestyle stories, etc. Pero hindi chismis, ha? Yung mga inspiring stories, ganyan. Sino i-follow mo? Yung negative o yung positive? Sige nga, mens. Ikaw mismo.
may mga friends ko sa Facebook, sinong mas gusto mong nakikita, yung positive yung pinopost or yung negative? Ikaw mismo. O, di ba? Ikaw mismo, gusto mo makita sa feed mo, di ba, sa timeline mo, makita mo mga positive. So, malamang yung kaibigan mo, ganun din siya. Kaya kung nagpo-post ka pa ng mga negative na mga kaaway dyan, di ba? Ang nangyayari dyan, i-unfollow ka lang din nila or worst, ibablock ka pa nila. Wala ka ma-attract sa ganun. So, dapat ayusin natin yung Facebook natin, okay? Yan. Anything that will keep you slow and burn out in doing I am worldwide business, huwag mo na i-post yan, okay? Are you learning mga mens? How to invite? Pwede pong mag-wall posting. Yun yung sa profile mo, group posting. You can join FB groups. For example, buy and sell Canada, buy and sell Saskatchewan, buy and sell Saskatoon, etc. Kung ano man yung Filipino, kabayan, etc. OFW group. Lahat ng pwede mong joinan. Join ka dyan. Next to that is, pwede ka mag-create din ng Facebook page. Okay? Ano naman to, pang cold kasi to eh. Pero pwede mo naman na rin i-prepare. Madali lang naman gumawa ng FB page eh. Okay, kunwari, lagay mo dyan, um, Amazing Pure Organic Barley, Canada, by Sherwin Lopez, sample lang. Okay. Barley Canada by Rodora or Dang Panlaki, sample lang, ganyan. Yung pangalan ninyo ilagay nyo. Okay, ganito. I am worldwide Canada by Erica Sureda. Sample like that. Kasi bawal tayo gumawa lang mens ng page na I am Worldwide Corporation or yung mismong product natin. Kasi baka malito yung mga, ano no, yung mga makakita ng page kung alin yung legit na from I am Worldwide at hindi. Kaya bawal yon. Pero pwede nalagyan mo yung pangalan mo. Kunwari, I am Worldwide Eagles by Erica Sureda. Sample. May pangalan ko, so okay lang yon. Okay? Clear ba yun mga mens? Kasi baka ma-flag yung FB page na gagawin mo, no, kung hindi ka susunod. May memo kasi yon. Okay? So, for example, dun sa page na yon, gagawin mo, yun yung i-share mo sa groups. Mag-post ka doon, i-share mo doon. Tapos may mga magla-like nun, may mga mag inquire sa'yo. So, pwede mo sagutin yan. Okay? Especially dyan sa ibang bansa kasi kayo lang naman, hindi naman gano'ng karami or hindi naman super madami. So, at least kayo, mapopostan niyo yung market niyo. Lalo na kung meron kayong mga group sa neighborhood ninyo, di ba? Pwede yun. Be creative, invest in a good phone camera, make great captions. Okay. Mga mens, ang isa sa kasi investment natin sa negosyo natin, yung mga photos na ipopost mo. Ano yung mas magandang may credibility and quality? Yung blurred na photo na kinapi-copy mo ng ilang beses. Kasi pag kinakopy sa Facebook, nagba-blurred, no? Or yung ikaw mismo nag-photo, tapos clear. One or two. Yung blurred na kinopya ng kinopya ng kinopya, or yung two na bagong ikaw lang nag-picture. Di ba yung two? Calling all Team International. Ang ganda-ganda sa lugar ninyo. Wala masyadong ganyan sa Pilipinas. I highly suggest, yan may snow, di ba? Gawin nyo. Mag-photoshoot kayo sa snow. O, wag na. Eh, syempre naka-gear ka, naka-bundle up ka, tapos may dala kang barley. Kaya huwag niyo tapan yung mga ano niya, yung mga, kahit yung sachet, kunwari may bagong dating barley, tapos may box ka, di ba? May mga box yun. Pwede mo hindi tapon kasi pwede mo gamitin marketing, pang marketing. Picture ka lang, tapos may sachet ka na hawak. Yan. Barley in Canada. Stocks arrive. Mga ganyan-ganyan, mens. Gamitin mo. I-market mo ang produkto mo, mens. Kasi, hindi naman nila malaman na dealer ka pala ng barley kung di ka naman magpo-post. Malay ba nila na legit distributor ka, di ba? Tapos, alam niyo ba yung story ni Mentor Joseph B? Sobrang desperate niya makahanap ng barley. Taga-Canada din siya. Pero siyang Canada si Mentor Joseph B. Hindi siya sa Saskatoon eh. Hanap siya ng hanap ng barley. Kasi sabi, yung asawa niya kasi may lupus.
Ang sabi sa kanya ng friend niya, barley lang makakatulong diyan, wag kang papayag na hindi mo mapainom ng barley yung asawa mo. So, naghanap siya ng barley. Meron siyang nahanapan ng barley para mga 2 hours drive away from him. Pinupuntahan niya pa talaga yun para mag-order siya. Eh, natatakot siya na mawalan ng stocks. Gumanda kasi yung feeling or ng kondisyon ng asawa niya. So, naghanap talaga siya ng barley. Alam mo kung paano niya nahanap yung direct mentor niya? Nagtanong-tanong siya sa mga makakasalubong niya. Uy, baka may kilala kang nagbebenta ng barley. Alam mo ba, yung isang natanungan niya, sakto, member ng Eagles. Under nila Mentor Steph. Ay, oo, may barley ako sa bahay. Legit distributor ako, kakadating nga lang. Hindi niya yun kakilala ha. Kumbaga sa, nag-house to house na siya. Lahat ng tao na nakakausap niya, kabayan, baka may kilala ka nagbebenta ng barley ka. Wala eh, ano yun? Yung iba naman, kabayan, baka may kilala ka. Tapos nasakto kanya lang yung last na tao na tinanungan niya, distributor ng barley. Yun yung upline niya. Yun yung direct nila mentor Steph, mentor Dennis. Kaya under ng Eagles sa mentor Joseph P. Diba, imaginein mo, diyan sa Canada, ang dami naghahanap ng legit distributor. Ang dami naghahanap ng produkto. Baka yung kapitbahay mo naghahanap ng barley na legit. Kaso hindi naman niya alam na nag-IM ka pala. Okay, so, maganda means, kung meron kang magandang camera, may iPhone ka, maganda kasi yung iPhone ng camera ng iPhone, no? So, tas gawa ka ng magandang caption. Stocks on hand here in Saskatoon, Canada. Tapos may picture ka ng barley, tapos may picture ka ng doon ka sa ice. Okay, nandiyan ka sa loob. Kunwari, gumanda ang weather, mag-picture ka doon sa may flag ng Canada, etc. You market your product. Make use of it. Okay? Post mo lang ng i-post. Okay, magtimpla ka ng barley. Sabi nga ni Pres, the best way to market is to timpla-timpla. Kunwari, pagkagising mo, mag-reels ka. Di ba uso sa inyo? Ang dami nyo nag-reels dyan eh. Di ba sa Canada? Lagi ako yung mga leaders nag-reels, no? Uso na kasi. O, lagay mo dyan yung camera. Tapos magtimpla ka ng barley. O, pak. Paano magtimpla ng barley? May content ka na, meron ka pang market. Di ba? Paano magtimpla ng barley? Hi guys. So, pwede ka magsalita, pwede rin hindi. Ako kasi, nalala ko, hindi kasi ako, mayayain kasi ako eh. Kaya yung mga reels ko ng boses, no? Pero meron akong isang reels na ginawa na may instructions how to drink barley. Pwede kang gumawa ng gano'n, lalo na kung umiinom ka naman talaga. Di, anuhan mo na ng video. Nag-video ako kagabi, Ment. Yes, very good sa mental test, o, di ba? Oo, mens. Umiinom ka din naman, di videohan mo lang. Kasi yun na yung pang market mo, yun na yung pang post mo. Okay? You can also make great captions. Pwede ka mag-copy, pero I do suggest that you compose your own caption. Madali lang naman yan, mens. May Google naman. Read first before posting. Avoid too detailed post for security and safety. Pag mapopost ng mga check, i-blur yung signature nila press at saka ni VP. Okay. Ngayon, chat messenger. Ganito gawin pag magmamarket. Ako, nung nagsa-start ako, naalala ko, sa Facebook, di ba merong green kapag online? Alam niyo yun, di ba sa Messenger, malalaman mo, kunwari, 900 friends online. Tapos saka green. Active siya. Ganito ginagawa ko. Walang kawala. Kasi naka-online na. Hi, kamusta? Hi, kamusta? Hi, kamusta? Hi, kamusta? Hi, kamusta? Ganun ako mag-prospecting. Kung sino mag-reply, yun na ang prospect ko for the day. So, kunwari, mag-send ako ng message for like 30 people, nag-reply dalawa, may invite na ako. Meron akong prospect. Okay? Tapos, pwede kang mag-pam-pam approach. Kunwari, meron ka pinoprospect. Okay, itong tao na to, pinoprospect mo. Tingnan mo yung Facebook niya. Like ka na ng like. Papansin ka na kasi, di ba? Yung pam-pam is papansin. Like, hi, ganda naman dyan. Hello, kamusta? Ganyan, ganyan. Hindi ka pa nag-invite pero nagpaparamdam ka na, nagko-connect ka na, nagre-reconnect ka na. Before ka mag-invite talaga. Ito kasi yung pinaka maling gagawin, mens, no? Yung, oh, ikaw, tara, join ka na sa akin. Yung tusok masyado. Tandaan nyo ito mga mensa. Ang mga tao may tinatawag na sales alarm. Can you comment sales alarm? Ano naman mensang sales alarm? Ang ibig sabihin ng sales alarm, ayaw ng tao na direktang binibentahan. Alam niyo ba yon? 'Di ba? For example,
may nagpa-flyering dito sa gilid. Nakita mo na ang kapalaran mo. Pag dumaan ka doon, bibigyan ka ng flyer. Saan ka dadaan? Di ba sa kabilang side? Kasi ayaw ng tao ng direktang binibentahan. Sales alarm ang tawag doon. Kunwari may nagbebenta sa, friend, bilang mo naman ako ng ganito, ganyan-ganyan. Kasi kailangan ko na ito maubos, et cetera, ganyan-ganyan. Eh, ang friend mo, di ba, kahit nga hindi mo friend, o kunwari, sino man, pag ganun mag-invite sa'yo or ganun mag-offer sa'yo, parang, ay, ayoko, ayoko. Di ba ganun? Pero, kapag ka naman third party or indirect, parang ganito, baka may kakilala ka, gusto na, kunwari bag na lang ha, shampoo. Baka may kilala ka na gustong ganitong bag. Hindi siya direct. Nagigets nyo? Kaya parang, sige, si ano, mahilig ata siya sa ganyan. Hindi kasi siya direct. Nakikita niyo yung difference? Pag direct approach or direct agad, ang tao aayaw kasi ayaw niya ng yung parang nabebentahan siya. Pero kapag meron ka munang rapport, kaya importante, no? You build rapport first. Wag ka mag-invite na hindi kayo nakapag-form. Makapagtanong about family, occupation, recreation, message. Magpo-form ka muna before ka mag-invite. Otherwise, nangyari to sa akin. Uy, kumusta na, Ikay? Uy, baka ano naman. Meron nag-approach sa akin. Akala ko, ay, na-miss na siguro ako, pero hindi pala. May offer pa siya sa akin. Like, ano ba yan? Naalala lang ako nito kasi may offer siya. Ganon din mag-isip yung prospect mo sa'yo. Kapag diretsa ka masyado. So, dapat, ano ka muna? May warm up. Warm up ka muna. Okay? Velo ka muna. Rapport ka muna. Form ka muna. Then, you can bring out yung anong way mo na mag invite. Build connection, get attention to attract, to start interaction conversation. So, ang goal mo when you post sa Facebook, yung curiosity nila mabibuild. Ano kaya post niya? Ano kaya ganito ganyan? Dapat ganun, men. Conversation starter. Okay? You build connection first. Use your list of prospect. Okay? Then, Facebook page, expand your ads visibility. Pero later on naman na yan. Okay? Next, right prospecting. May dalawang klase ng prospect, positive and negative. Okay? Gusto mo ba may odds pay-in ka palagi? Minsan, ibig sabihin ng odds on the spot. Gusto mo ba may odds pay-in ka palagi? Parang si Mentor Michael, no, singit ko lang. Kahapon ba yun, Mens? O, nung nag-kickstart kay Mentor May, minute yung leader niya na kaibigan na nabentahan ng phone. Correct me if I'm wrong, Mentor Michael, ah. Tapos, kinausap na rin nila kasi nandun na. Alam niyo ba, after ng talk ni Mentor Michael, ang galing kasi odds. Pinadala ko nga yung swiper kasi nag-swipe ng credit card. O, diba? Gusto mo ba may odds pay-in ka palagi? Yung every time ka magtutok, pay-in agad. Parang ayaw nyo. Gusto nyo ba? Yes or no? Who are the right prospects? Ito na. Kung gusto mo na may odds ka palagi, find the right prospect. Number one, business enthusiast. Yung negosyante na mag-isip. Interesado na yan. For sure. Okay? Mahirap kasi men, invite yung taong hindi interesado. Kahit gaano kagaling yung mentor mag-talk, kung hindi mo pa siya napa-curious, na bring out yung interest na sa business, hindi yan mag-close deal. So, you need to find the right prospect talaga. Number two, positive. Okay? Hirap mag-talk ng negative thinker. Number three, may puhunan or kayang gawa ng paraan. Kasi not all people naman may pera agad. Pero, may mga tao na kayang gumawa ng paraan. Especially me, nung nag-start ako, wala akong pera. So, kung ang reason lang ni mentor pitch or criteria niya lang for inviting is dapat may pera, X na ako doon. Hindi na ako na-invite. So, dapat ang mindset mo, yung kaya niya ma-stretch. Yung kaya niya pa rin gawa ng paraan pag nagustuhan niya. Number four, may pangarap at malalim na why. May need. Actually, yung ano dyan, nakalagay dyan dapat is MAN. Can you comment MAN? Money, MAN, ibig sabihin yan, money authority needs. That's the goal. Ma-invite mo yung, yan, may pera kahit pa paano. 'Di ba? Kung gusto mo makapag just free, give me five agad. May authority. More importantly, may pangangailangan, may needs. Okay?
It can be either warm or cold. Pero I do suggest that you start with your warm network, kakilala, before you proceed to cold network, hindi kakilala. Bakit? Kasi mas may tiwala sa'yo yung kakilala mo, mas mabilis sila mag-pay in. Okay? Setting the business the right way, business talk. Pwede kang gumamit ng chat, Viber, Zoom, Messenger, pero you must provide the idea. Dapat alam na ni client ang four magic words. Okay. Mens, ito yung mga pwede mong sabihin. Pag nagtanong, ano ba yan? Ano ba yung isi-share mo sa akin? Actually, I am worldwide. Negosyo to na pwede mong gawin anytime, anywhere. Meron siyang 12, hindi nga no? Dapat 13 ways of earning. Nadagdagan na. May 13 ways of earning siya. Ano yun? Di ba yun yung tatanungin ng invite mo kasi, ba't ang dami? 13 ways? Paano yun? Pwede mong gawin kahit nasa bahay kasi pwede siyang online business. Magkano mga kapital dyan? Huwag kang mag-alala, friend. Depende sa budget mo. Pero pag pinilit ka talaga, may nagre-range naman siya from 16.8 to 198.8. Basta, depende sa budget mo. Pag-usapan na lang natin yan. Okay? Don't worry kasi mode of payment, pwedeng cash check or credit card. Tapos you can call your bank for the terms. Pwede mo pa stagger yan 6 to 12 months to pay. Tapos, meron ka ng makukuha dyan na mga benefits. Pag nagtanong pa, other than that, anong next na gagawin mo? Itotok mo na ba? Maganda, iset mo na ng appointment. Kunwari, over the phone mo, ini-invite ng ganyan. Mens, wag over the phone. Dapat set mo talaga siya ng appointment para ma-discuss mo yung full presentation. Kasi, ang mangyari dyan, pag nag-Q&A kayo ng Q&A, after that, ang next sasabihin niya sa'yo, sige, tawagan na lang kita kapag nakapag-decide na ako. Narinig niyo na yon. Sige, tawagan na lang kita kapag nakapag-ano na ako. Napag-isipan ko na. So, hindi mo pa siya napepresentahan ng buo. Pero dahil utik-utik yung presentation mo, ang nangyari sa kanya, nag-decide na lang siya agad nang hindi pa niya nakita yung buong ganda na ayaw mo. Kaya I do suggest na hanggang dito lang yung pwede mong sabihin, bitinin mo na. After that, sabihin mo sa kanya, sige friend, set na lang natin na appointment para ma-discuss ko ng full sa'yo. Kasi ang negosyo pinag-uusapan over a cup of coffee. Catch up na rin tayo. Okay? Kasi, ayaw natin na hindi mo na bigay yung buong remember, you can only present to a person once. Isang beses ka na makakapag-talk sa tao. Gusto mo ba yung utik-utik pa na hindi mo nabigay yung best mo? Or yung fully best mo talaga? So the goal is to set the appointment. Okay? Set the schedule. Sample. Okay, be detailed to get client's commitment. How? Okay, for example, friend, kailan ba ang ang off mo? For example, sabihin niya Saturday. Sige, Saturday. Available ka umaga, tanghali o gabi? So when you set appointment means, make sure na it's not open-ended. It should be close-ended. Ano ibig sabihin ng close-ended? Meron siyang option. Kasi kunwari, kailan ka available? Anong oras ka ng Saturday available? Kuru. Ay, wala pala. Busy pala ako. So, dapat ang gagawin mo, ikaw magbibigay ng option. Kaya sabihin niya, hapon. Sige, mga 3 or 5 p.m. Always may option. 5 p.m. O sige, okay ba sa'yo ang Zoom or Facebook video call? Sabihin niya Zoom. O kaya pwede naman Zoom or meet tayo ng personal. Nagigets niyo yung close-ended question. It should have what? Options. Para hindi na siya mag-iisip, sasagot na siya agad. Okay? Now, pag naman nakuha mo na yung commitment for the presentation, kunin mo na lahat ng details. So, pwede mo ito isend sa mentor mo. For example, sa inyo, sa mentor siya when magto-talk. Name, kunwari, Erica Soleda, background nurse, how are you related? Workmate, paano na-invite? Third-party approach, or alam na niya network marketing, or alam na niya barley. Okay? What does he or she knows? Medyo napakapiyawan ko na siya ng produkto, pero gusto niya malaman about the business. O kaya, mens, gusto niya lang product. Okay? Bakit ganun, mens? Iba-iba kasi ang way to present. May mga tao na product
focus. So, ang presentation more of product, less sa complan. Pero meron pa rin, ha? May mga tao naman na gusto kitaan agad, so less ng products, more of complan. So, dapat alam mo yung detalye. Lalo na kung magpapato ka sa mentor mo. Okay? Then, daytime location, for example, January 15, 6 p.m. via Zoom. Are you clear on this, mga mens? Okay? Yan na. So, kasi after this, ang goal natin, magkakaroon tayo ng massive presentation. Okay? So, ang taga-talk ninyo, kami dalawa na mentor, Sherwin. Kaya kailangan natin maayos yung system natin. Ay, kunwari, doon sa GC natin, o sino yung mga presentation natin? So, lalagay natin yan doon. Para nang sa ganon, clear doon sa magpe-present. Okay. Bakit? Goal kasi natin, this January ay makapag-rank up na kayo or may hit ninyo yung mover and yung just for you and yung rank up. So, para mangyari yun, kailangan natin ng massive talks. Kaya ito yung dinidiscuss ko sa inyo. Okay? Practice your closing skills with what? With this. Ito na. Mens, napaka-importante nito. May mga tao na hindi ganun kagaling mag-present or hindi pa nga nagpe-present at all, pero sobrang galing mag-tee up. Ano yung tee up? Tee up is like yung sa golf, yung ito yung orange. Siya yung nag-level up, diba? Yung nagtataas sa golf ball para mas madali siyang hatawin, no? Sa golf. Okay. Sa business natin, the same thing. We need yung tee up para mas madaling hatawin yung negosyo. Paano tee up na yan, mens? Okay. What is tee up muna? Bringing the client's full attention and interest on the business through the mentor. How? May tinatawag na ABC. Can you comment ABC? Okay. A, B, C. Ano ibig sabihin yan? Advisor, which is mentor, bridge, ikaw, client, yung invite. Ulitin ko, advisor si mentor, bridge, ikaw to, client yung invite mo. Si advisor at si client, hindi yan magkakilala normally. Ikaw yung magbe-bridge between the two. So, kailangan you need to become a good bridge. Kailangan mong galingan. Mag-bridge. Paano mag-bridge, mens? Or tee up? Provide ito. What's in it for me? Ang tao, especially invites, ang lagi niyang iniisip, ano bang mapapala ko kung papakinggan ko yan? What's in it for me? So, dapat yun din yung sasabihin mo sa kanya. Provide the mentor's background and achievements. Bakit mens? Siyempre, para fitting at the same time, makita niya na, hindi pala basta-basta yung kakausapin ko. Share what the mentor is capable of doing to support the client in getting the achievements, especially if I am business is taken seriously. So, sabihin mo yung pwedeng magawa ni mentor. When? 15 minutes before the talk, without the mentor's presence, especially Zoom tayo nagpe-present, no? May mga Zoom talk na magsa-start nang wala pa si mentor. Or minsan, papalit na konti si mentor para ma-tee up mo muna siya. Kasi hindi pwede yung tee up na nandyan si mentor sa tabi mo or nandyan na siya sa Zoom. Pangit kasi pakinggan na parang binibidan mo yung mentor mo tapos nandyan na siya sa tabi. So, dapat wala siya. Okay, that's the rule. 15 minutes before the talk. Or even pag nag-invite ka na, nagtitee up ka na agad. Okay. Bigyan ko kayo ng sample. Sample ng tee up. Okay. Friend, alam mo ba, yung kakausap sa'yo, isa sa mga ano yung top mentor, top performer sa business namin. Okay. Alam mo ba, ang dami na natulungan nun. Nasa Canada din siya. For example, nasa Canada kayo. Nasa Canada din siya. Pero alam mo ba, ang laki na rin ng kumita sa negosyo. So, aside dun sa ano niya, full-time job niya, meron pa siyang IM business. Pero nakakatuwa kasi, grabe. Ito na lang yung ginagawa niya, pero ang laki pa rin ng kinikita niya. Okay? So, pakinggan mo nga kasi tutulungan ka niya. Marami na siya natulungan. Isa ko sa tinutulungan niya at sigurado ako natutulungan ka rin niya. So, papasukin ko lang sa Zoom. So, gagawin mo, wala pa si Mentor Sherwin. Tapos pag pumasok na,
For example, tatlo na kayo. Then, naalala ko yung kinakwento ko sa'yo kanina. Meet my mentor, Mentor Sherwin Lopez. Tapos yan, Mentor Sherwin, magaling yan eh. Mag-ano na yun, mag-rapport na yan sila, mag-uusap na, etc. etc. Nagigets yung ibig ko sabihin, mga mens? Another example si Mentor Ikay. Friend, grabe, it's a privilege na talagang makilala mo tong tao na to kasi very busy to. Alam mo, nurse siya by profession, dapat mag-abroad din to. Pero nung nakita niya yung negosyo, ito na lang yung ginagawa niya full time and literal na nabago yung buhay niya sa negosyo. Alam mo ba, parang ano lang, na, nagkakantuan lang. Pero ganun talaga dapat. Alam mo ba, 5 taon niya sa negosyo, nakaponda lang siya ng 2 property, 3 sasakyan. Pero nasa Pilipinas na siya, Brenda. Would you believe? At napakabata pa nito. Naku, sobrang dami na natong natulungan. Kaya excited ako na makilala mo siya kasi i-mentor niya rin tayo sa business. So, tatawagin ko lang. Tapos after that, mentor kayo, pasok na. Tsaka papasok. Okay? Are we clear, mga mentors? Naiintindihan niyo ba kung paano mag-tee up? Means, kahit di ka magaling mag-talk, pero magaling ka mag-tee up, alam mo ba na marami kang magiging pay-in? Ito kasi yung mali. Ito yung mali para hindi mo gagawin Sige friend, i-meet natin yung nagtuturo sa amin, yung mentor ko. Taga dito rin din naman siya sa Canada. Tawagin ko lang Mentor Sherwin. Walang kahit ano. Alam mo yung walang bridge. Okay, sino ba siya? Anong magagawa niya for me? Or paano niya ako matutulungan? Walang ganun di ba? O kaya, ito, na-experience ko. Tinitiyak mo na dyan si mentor sa Zoom. Di ba parang feeling ang yabang pero hindi naman. Kasi nga dapat wala siya, di ba? Pangalawa, kapag hindi ka nag-tee-up tapos mas bata yung mentor mo, ang isipin ng invite, ba't ang makikinig dyan yung mas bata yan sa akin? Anong alam yan sa negosyo? Di ba? Kaya kailangan mo talagang i-tee up. Lalo na hindi magkakilala. Walang credibility from the start. Tama, mentor Mike. Okay? So from now on, mga mens, ang unang-una mong skill na kailangan mong matutunan at ma-master, hindi lang basta mag-invite, mag-set na appointment, more importantly, nag-tee up or maging good bridge. Okay? Are we clear, mga mentors? Natututo po ba tayo? Patapos na tayo, last na. Closing. Don't let your mentor close it alone kasi magmumukha siyang pushy. Lalo na kung first time na nakita, no? First time na nag-usap. Tapos, ito yung maling-maling gagawin mo pag nagtatak tayo, Yung hindi ka nagsasalita. From the very beginning. Meet my invite friend ko, si Dang. Sample lang. Dang, ito yung kaibigan ko, yung mentor ko, si Mentor Sherwin. Tapos yun na yung una at huli mong sinabi. Ay, di ka na, tapos ang malupit, naka-Zoom, tapos nagchat-chat ka, kumakain ka, kung ano ginagawa mo. So yung invite, may tinatawag na mirroring kasi. Monkey see, monkey do. Ano yung ginagawa mo, gagawin din niya. So wala na, hindi ka na naging good bridge. Kasi para maging good bridge ka, dapat ikaw mismo nakikinig ka. Nagnanad ka. May power of nodding, di ba? Pag nakikita niya nagnanad ka, magnanad din siya. Pag nakikita ka niya din nakikinig, di rin siya makikinig. So, napaka-importante na ikaw mismo, attentive ka sa IBP. Part ng being a good bridge yun. Ngayon, ganito. Kapag sa closing na, kailangan ka na. Teamwork na kayo ni mentor. Kasi ganito yan, Mensa. Ikaw mag-invite, ikaw mag-set na appointment, ikaw mag-tee up. After that, pwede ka tulungan ni mentor sa presentation so papasok siya. After the presentation, ang next to that is closing. Ito na yung pag-close ng deal. Sa closing, dalawa kayo. Si mentor at ikaw. Hindi si mentor lang. Kasi pag siya lang, magmumukha siyang pushy, di ba? Sales alarm nga. So, dapat ikaw actually ang majority doon. Kasi kakilala mo yun eh. Ikaw talaga makapag-push doon. Okay? Before closing, you must share a quick testimony. What is the reason you joined the business? So, pagkatapos yung mentor, ganito yung mga linyahan para alam mo. Do you have any questions, clarifications, violent reactions? Yan, normal kasi sinasabi, no?
Why do I say that? Kasi hindi ako pwede mag-proceed sa closing nang hindi clear sa kanya kung ano yung diniscuss ko. So, kailangan clear mo na yon. Pangalawa, pag sinabi niya, okay naman, ano yung pinaka nagustuhan mo sa business? Ito yung mga closing technique na natin. Ano yung pinaka nagustuhan mo sa business? So, at least alam mo yung spot niya. Okay? Yung para mapa-on the spot mo siya. Then, after that, medyo clear na, pwede ka na rin pumasok nun. Sige, tawagin ko lang si, for example, si mentor lang para may-share lang siya ng quick, bakit ba siya nag-join sa Emerald, right? So, yun na yung gagawin mo. So, ano naman ang gagawin mo dun, Mens? Pag binigay na sa'yo ni mentor yung, mic, syempre hindi ka na mag-name kasi magkakilala kayo. Background, hindi na rin kung magkakilala kayo. So, most i-share mo, realizations mo, paano ka na-invite, bakit ka nag-join. Yun lang. Ulitin ko realizations mo. Actually, before ko ma-invite, na-realize ko, ang hirap ng buhay eh. O kaya naman, kahit nandito tayo sa Canada, akala natin okay na lahat, pero yun pala, kailangan mo talaga din kumayod. So, naghanap talaga ako na extra income or extra side hustle na pwede kong gawin. Kahit nandito tayo sa ibang bansa. Pwedeng yun, kung extra income. Okay naman, eto. Um, Na-realize ko nga na sobrang sipag natin magtrabaho sa ibang bansa, pero ang kapalit naman nun ay yung health. So, alam mo ako, friend, nagkasakit na ako, ganito, ganyan, ito yung diagnosis sa akin. For example, mataas ang sugar ko, pre-diabetic na daw ako. So, naisip ko, ayoko naman dumating sa point na may pera nga, pero may sakit naman. Kaya naghanap talaga ako ng makakatulong sa health condition ko. Ay, nakita ko yung barley. Pwede naman share sa ganun. Tapos yun, yung friend ko, nasa IM Worldwide siya, kaya sabi ko, why not, join na rin the business para maka-discount ako. So at first, discount lang, then eventually, ito na yung nangyari sa akin. Nagigets na po yung pagkasunod-sunod ng sasabihin mo, ba, realizations mo, paano ka na-invite, bakit ka nag-join. Tapos ano yung nangyari sa'yo. Mag-share ka po, okay? Pagkatapos mo mag-share, yeah, nakalagay dyan, no? Actually, dito na nga eh. Why you join the business? How did you find a way to join the business? Paano mo nagawa ng paraan? Kasi mostly, lahat naman ng mga kausap natin, gustong, what? Gusto mag-join. Problema pera. So, you need to give them ways. Kailangan mo sila mabigyan ng ideas. Okay, kung paano makaka-join. Then, encourage your invite to join on the spot. Pero nag-join ka na. Okay, Men's ganito. Di ba, ina-explain natin, ano yung differences ng silver, gold, platinum, jade? Siyempre, goal natin mag-jade siya, tama? Ngayon, may mga tao talaga na kayang mag-jade. Kayang gawa ng paraan ng jade at nag-on the spot ng jade. Pero meron din talaga mga tao na hindi talaga kaya. Ngayon, for example, may nag-pay in sa inyo. Actually, good lang kasi yung kaya ko eh. Actually, ginto nga yung way ng pagtatanong eh. Ano yung package na kaya mong gawa ng paraan agad ngayon? Yung makaka-join ka na ngayon para maka-reserve ka ng slot. Actually, that's the question. Kasi the goal is on the spot. Ngayon, pag sinabi niya goal, okay, that's good. Importante makapag-start ka agad. Tanggapin mo yun, meds. Huwag ka humindi sa pay dahil hindi siya Jade. Ay, hindi ako tatanggap ng hindi Jade sa team ko kasi pang Jade lang kami. Paano kung yung gold na yan, meron palang kakilala na mag-Jade, kaso hindi mo tinanggap agad? Tandaan natin, merong 24 to 48 hour rule. Mga baba ang level of discern ng tao. Kaya, strike when the iron is hot. Kailangan ng goal mo, odds talaga. Kasi pwedeng excited yan ngayon, pag umuwi yan, nakakausap ng negative, wala na. So, the goal is to get on the spot agad. Okay, now, maraming ways pwedeng paintindi mo yung spillover technique, 'di ba? Yung pag nag-join ka ngayon, maraming pwedeng malagay sa ilalim mo. Sino dito yung mga spillovers na kanya comment kung ilang thousands na yung spillover nyo dahil nag-join kayo agad. Alam ko sa inyo, marami kayong spillover kasi spill side kayo eh. Mate Sherwin, million na, no? Meron. Totoo talaga ang spillover. Spillover is real mga men sa hindi yan matitigil. Ay, grabe men, 2.7 million na spill mo. Wow! Power, di ba? Laki. At lalo pang lalaki.
Yan yung reason kung bakit kailangan niya mag-join agad kasi para makaposisyon yung account niya. Tapos pwede mong pakita yung spillover. Ito nga, totoo sinasabi ko sa'yo dahil nag-join ako agad, may 2.7 million ako sa account ko. Momenter ako, 134,000 na. Oh, grabe naman yan. Mga mens, $134,000 or peso, mens? Parang nagulat ako dun. Peso. Peso. Peso pala. Kasi kaka-join pa lang ng mentor eh. Oh, 'di ba? Imaginein mo, 1 point is equivalent to 1 peso. Alam niyo ba yung spillover? Ano yan eh? Ang tawag dyan, waiting to be paired. Para sa akin, ano yan? Stored money. Yung money na nasa bangko, mawi-withdraw mo lang siya pag may kamatch. So, di ba, kunwari, merong 130 points. Pag nagkaroon sa kabila, magmamatch yun, di ba? So, 130 plus 130 magkano? Oh, 260,000. Ganun ang kinocompute ng spillover. Times 2 kaya yan pag na-match. Yes, retirement money, sabi ni Mentor Sherwin. Imagine mo, babanggaan mo lang yan. Okay? Yan yung napakagandang sistema na iMortgage na wala sa labas. Since one account policy lang tayo, hindi pwedeng kumuha ng multiple accounts, automatic malalagyan ang account mo sa ilalim. Kasi walang pagduduktungan kundi ikaw. Ngayon, kung kaibigan mo, kaya mo siya ipupush siya mag-join agad kasi para masalo niya rin yung biyaya. Papatagal mo, join ka din naman, papatagalin mo pa siya. Ay, mga points. So, dapat malagay sa ilalim mo. Okay? Non-credit card option, kung hindi kaya ng cash, pwede card. Maraming po nag-join sa ayaw, wala namang cash. Ginamit nila yung pera ng bangko para lumago. After a month, hinataw, nakabawi, may pambayad sa card. Okay? Down payment, to fully pay within the cutoff. Pwede natin to gawin na, for example, ang cutoff is Monday. Lahat na papasok from Tuesday to Monday, income mo by Friday. For example, nag-top tayo ng Wednesday. Pwede ka na mag-down ngayon para makapag-reserve ka na ng slot within the cutoff. Ikaw yung pinakauna kasi nga sa spillover, di ba? So, for example, nag-down muna siya kalahati, tanggapin mo yon. Kung meron kang stock ng barley, pwede mo muna ibigay sa kanya. Okay? Parang nag-down siya. Okay? Meron nga ako ito, hindi ko malilimutan eh. Sa Dubai ito, nasa Dubai ako kasi hindi pwedeng umuwing luwaan. Nandun ako sa Dubai, natatak ako sa IBC. May pinapunta doon na leader, invite ng leader ko. Pinapunta lang, hindi nga alam niya kung anong gagawin niya doon eh. Basta pinapunta lang sa IBP. So, nag-IBP kami. After nun, closing na, ganyan. Sabi ko, do you have any questions, clarifications, violent reactions? Sabi niya, okay naman, naintindihan ko naman. Nakakinig naman ako ng mga ganyan before. Sabi ko, that's good. Ano yung pinaka nagustuhan mo sa IAM Worldwide? Kung wala na siyang tanong, ito na yung next na tanong. Ano yung pinaka nagustuhan mo sa IAM? Actually, maganda yung product nyo ha. Kasi, sa totoo lang, mataas ang sugar ko eh. Parang kailangan yung product. So, yun na yung closing moments. Kung ano yung pinaka nagustuhan niya, yun na yung emphasize mo. Ay, tama ka dyan. Alam mo, kailangan mo talagang mag-barley. Kasi yung papa ko diabetic din yun. Nagda-dialysis na ngayon eh. Alam mo ba, dahil sa barley, hindi na siya nagda-dialysis. O, at ang dami na natulungan dito na mataas ang sugar mo nga ba dahil sa barley. Kailangan mo talaga yung product. Siyempre, nagpunta siya doon, pinapunta lang siya ng tito niya. Malay niya ba na may kailangan bayaran? Na kailangan niya mag-join. So, wala talaga. Ang barley sa Dubai is 100 dirhams. 100 dirhams. Kasi ang ginagawa namin, kailangan mag-down payment. So, ganito na lang. Ano ba nagustuhan mo? Silver, gold, platinum, jade. O sabihin, ito yung mga questions ko eh. Kung walang problema sa pera, anong nagustuhan mo? After mo discuss, diba? Silver, gold, platinum, jade. Sabihin niya, gusto ko talaga jade. Pag sinabi niya gusto niya jade, ibig sabihin, napaintindi mo na maganda ang jade. Okay yon, good. Kasi yun yung reason ba't mo ina-explain. Tandaan natin mga mentors, we are what? We are consultants. Business consultants. So, ibig sabihin, ang goal lang natin, mapaintindi natin sa kanila yung papasukin nilang negosyo. Depende na sa kanila kung anong package ang kukunin nila. Huwag lang kasing mangyari na nag-join sila na hindi nila naintindihan na wala pa lang 50,000 na free sa upgrade, na mas maliit pa lang income ng lower package. Tapos at the end of the day,
sisisihin ka, hindi mo niya in-explain yan, hindi ko ba, kung alam ko lang, nag-jade ako. Marami na kasi ako napakinggan na gano'n na inaway yung nag-invite, inaway yung mentor kasi hindi niya naintindihan yung discussion. Sa closing kasi hindi in-explain. Kaya lahat ng kausap ko, basta makausap kita, ipapaintindi ko talaga sa'yo yung pros and cons ng mga packages. Pero at the end of the day, it's still up to you kung anong package ang kukunin mo. So, mapapansin yan sa linyahan ng closing ko. Okay, kung walang problema sa pera, anong gusto mo? Silver, gold, platinum, jade. Ang sagot niya, jade. So good, ibig sabihin na gets niya. Pangalawa, sabi ko, pero ano yung kaya mo ngayon na? Yung kaya mong gawa ng paraan agad or kaya mo na ngayon? Tapos syempre, ngayon? Kasi di ba pinapunta lang siya doon. Ang goal mga ots eh. Kaya wag kang matakot magtanong. Before ka pa nagko-closing, nag-always be closing ka na sa umpisa. Nag-invite ka pa lang, simula, gitna, dulo, closing, hanggang dulo, closing pa din. Okay. Sabi niya, ay, wala ako kasi, ang sweldo kasi sa Dubai pala once a month lang, no? Ay, wala ako, hindi kasi sweldo namin. Saka, sabi ng tito ko, punta lang daw ako dito, ganyan, ganyan. Pero nagustuhan mo yung presentation. Sabi niya, oo, nagustuhan ko naman, pero wala lang ako ngayon. Saka kung sakali, para mag-good lang yung kaya niya. Sabi ko, okay lang yan, naintindihan ko kasi pinapunta ka lang naman ng tito mo. Pero, alam ko naman na nagustuhan mo at alam ko na mag-join ka. May good news ako sa'yo. Pwede ka muna mag-down payment. So, lalabas mo na yon. Susulat mo na yan. Ako kasi sinusulat ko, meron tayong tinatawag na DPS, Down Payment System. Ano naman to? Number one benefit, ikaw na yung naka-reserve ng slot. Naalala mo yung spillovers, so papasok ng spillovers. Yung spillovers, yung pag nag-join ka ngayon, pwede ka magkaroon ng tao sa ilalim. Kasi one account policy lang tayo. So, drawing ko pa yan. So, once na nag-join ka ngayon, pwede ka magkaroon ng mga tao sa ilalim. Ang maganda dyan, pag nag-down ka, naka-reserve ka ng slot within this cut-off. Ano ba yung cut-off, men? So, inano ko na, di ba? Tinuhog ko na. Cut-off and down payment. So, Tuesday to Monday, cut-off. Kasi parang nagto kami Saturday ata. Okay. Ikaw na yung una dito sa cut-off. Number one, reserve slot. Number two, pwede ka na umatan ng mga trainings, mga presentation, at pwede mo na aralin yung negosyo kahit di ka pa fully paid. And then number three, pwede ka nang makapag-uwi ng products. Kasi sa Dubai, maganda. Pwede mag-down, tapos may product na makukuha. Ngayon, akong suggestion ko sa inyo, lagi kang may dalang product, lagi kang may dalang barley para pwede kang magkaliwaan. Magagamit mo kasi yan sa DP, sa down payment. Di ba, naalala nyo, 100 dirhams ang isang barley. So sabi ko, ang tanong, magkano ba yung down payment? Magkano ba yung kaya mo ngayon? Sabi niya, 50 dirhams ang laman ng wallet ko eh. Kasi, tapos pinakita pa yung 250 lang. Eh di ba 100 yung barley, 100 dirhams yung barley. Anong ginawa ko? Sige, pwede na yan. Kinuha ko. Ay ko, sige, pwede na yan. Tapos sabi niya, talaga ba? Oo, tapos may ATM sa baba. Samahan ka na lang nung mentor para ma-withdraw mo yung 50. Tapos, bigay ko na to sa yung barley. Tapos syempre parang nagulat siya. Sabi ko, oo. Alam mo bakit? Kailangan mo yung product. Maniwala ka sa akin, kailangan mong product, mataas sugar mo. Nakakababa ng sugar yan. Hindi pwedeng, uuwi ka ngayon na hindi mo bit-bit ang barley kasi kailangan yan. Tapos parang naano na siya. Ah, ganun. Oo. Tapos kinuha ko yung 50 dirhams. Tapos nilagay ko sa cashier. Tapos kinuha ko yung isang barley. Binigay ko na sa kanya. Tapos sinabi ko na doon sa leader, sige, baba ka na. Withdraw na kayo. Samahan ka niya. Inabonohan niya muna nung leader niya, nung upline niya yung 50 dirhams. Tapos sabi ko, bayaran mo siya ha. Tapos yun, sinamahan niya sa cashier. Ay, sa ATM, nag-withdraw sila. Nalaka-down na siya. Eh, busy-busy na kami sa Dubai. Punta kami ng desert safari. Ikot-ikot na kami. Gagala na kami kasi medyo pauwi na kami nun. Bumalik siya sa office, nag-down siya. Dinagdagan niya yung down payment niya for silver. Tapos nakabalik ulit siya. Pangalawang balik niya. Hindi na kaya ako dumiretso na siya doon kasi nakilala niya rin yung mga cashier. Na gold package siya, hindi ko alam. Nag-pull na siya ng gold.
Pero it started with what? Nag-start siya with down payment na napilitan pa. Kaya minsan, kailangan magaling ka rin talagang mag-push. Kasi may mga tao na gusto naman nila, gusto lang magpa-push or kailangan lang ma-push ng konti. Ito yung always linya ko kapag may kausap ako. Kasi very confident ako sa produkto. Are you confident with their business? Are you confident with their products? Yes or no? Are you confident na maganda ang produkto mo, maganda yung I Am Worldwide? Kasi hindi mo to magagawa kung hindi ka confident. Yes or no, mentors? Hindi mo talaga ito magagawa kung wala kang kumpiyansa sa kumpanya. Pero kapag mataas ang confidence mo, kayang-kaya mo to gawin. Ito, this is what I always say. Kapag medyo hesitant yung client, sasabihin ko sa kanya, Tita, pagpapasalamat mo nang pinupush kita. Maniwala ka. Marami nang nakausap na ganyan. Sa umpisa, parang nagdadalawang isip. Pero, babalik, buti na lang pinush mo ako. Nakatulong sa akin yung product. Buti na lang pinilit mo ako mag-join. Ngayon, ang dami ko ng spillovers. That's the truth. Totoo yan, mens. Diba? Okay. So, pwede yan markdown, tapos within the cutoff, ma-fully paid niya. Okay? Ito yung pinakamali mong gagawin. Yung magpe-pay na tapos hindi mo tatanggapin, tapos pipigilan mo pa. Dahil hindi yung package na gusto mo, yung kunin niya. For example, gold lang kasi kaya ko eh. Kasi hindi, sayang naman, dapat mag-jade ka. Tapos, hindi mo tinanggap. Kasi pwedeng ganito gawin natin, mens eh. Sige, mag-gold ka, kunin mo na. Tapos after that, um, talaga na-secure mo na nakuha mo na yung cash, secure mo na siya. Tapos explain mo, try mo push pa rin, i-upsell, hanggang sa pwede mo mapa-upsell before mo siya i-process within the cut-off. Kasi may oras pa naman. Ngayon, kung di talaga ma-upsell, edi, i-payin mo pa rin kung ano yung kaya niyang i-pay-in. Kung gold, okay lang yun. Kasi the goal lang naman of closing is mapa-explain mo sa kanya kung ano yung benefits. Nalala ko meron kami na closing ni Mentor Michael Maglinaw sa Batangas. Gold lang yon. May dala-dala na yung cash. Gold na na yung PPI na. Then, explain naman namin. Yun yung maganda kasi when you explain eh. Nasa kanya yung desisyon. Sakto may dala kami swiper. Yun yung maganda kasi dito sa Pilipinas, so may swiper kami. Pero you can use naman yung website ng IAM. Si Mentor Test, kapag process yung tatlong gold eh. So, pwede kasing ganon. After presentation, diretso sa swiper or dun sa website. Di present kami ganyan. Di ba nag-promo pa? Tapos ang nangyari nun, gold lang ako eh. Tapos ang dami yung in-explain about Jade, ano yung mawawala. When you present, ano yung benefit niya at ano yung mawawala sa kanya? Pag hindi, ganun ka lang naman mag-present, diba? Tapos na-realize niya na, oo nga, no, bibili din naman ako ng barley in advance ko lang. At least, mataas na yung package ko, marami pa akong produkto. So, na-upsell siya ng Jade kasi may means siya. May credit card naman kasi siya. So, na-swipe niya ng Jade. Okay, case-to-case basis means ang closing. Kung ano yung capacity, capability ng client, may it be silver, gold, platinum, jade, tanggapin natin. Pangalawa, goal is makapag-join right away. If kaya, odds on the spot, the better. If not naman, kinabukasan. Basta huwag mong papatagalin nang hindi yan nagpe-pay in. Okay, yung positive lang, tapos hindi mo talaga na-close deal, sayang. Hindi na binitawan yung sisi sa swipe. Ang kulit nga eh. Kuyog, nakuyog siya eh. Sabi niya, after naman mag-closing. Ang gagaling talaga mag-explain. Napapaisip tuloy ako mag-jade. Ganun pa siya na umpisa. Dentist din eh. Tapos ang nag-invite sa kanya, dentist din. Sabi ko, wala naman po mawawala sa inyo, lalo kung may means naman kayo. Meron pa nga kayong magiging kasi naka-promo ngayon. Ayun, wala na. Nagpagin na siya ng jade. So, depende. Kasi kung mas-stretch mo pa yung capacity ng tao, mapaintindi mo sa kanya yung benefits niya, versus dun sa mawawala sa kanya pag di siya nag-jade, 'di ba? Pero may mga tao din naman na hanggang dun lang talaga. So, kung ano man yung kaya ng kliyente mo or kausap mo or invite mo, basta gusto niya na mag-join, huwag mong pigilan, kunin mo. Then, upsell mo na lang after.
Okay? Kasi may mga tao naman nagpe-pay ng small package, nag-Google, tapos biglang naiintindihan, mag-upgrade ng Jade after a month or two, ganyan, or after a week or two. Ang mahalaga, makapag-start sila. Okay? Pinakamaling gagawin mo, yung pigilan mo sila mag-join dahil hindi yun yung package gusto mo na kunin nila. Huwag ka mamili ng pay-in na, huwag ka mamili ng package men. Saya mo sila mag-decide. Okay? Hindi naman tayo sa namimilit men sa pinapaintindi lang natin sa kanila before sila mag-decide. Like what I've said, we are consultants. So, ang goal natin, mapaintindi sa kanila pros and cons, benefits, and losses. And after that, it's their decision kung ano yung gusto nilang package. Then again, walang mawawala sa'yo, sa kanila yung meron. Kasi yung package mo ay what? Jade ka na eh. So, okay ka na. Secured ka na. Katulad nung nag-odds kahapon, men, silver, tapos nag-IDDP kami, gigil siya mag-jade lalo. Dami daw mawawala talaga. Ay, wow! Wow, yung odds si Mentor, Mentor Michael, no? 3 hours IDBP, magja-jade na. 'Di ba? Minsan kasi hindi agad sa una, 'di ba, sa unang presentation, pero sa pangalawa, pangatlo, etc. Okay. Are you learning mga mentors? Follow-up should be 24 to 48 hours. Baliwala lahat ng talk natin, mga mens, no? Kung hindi natin ifa-follow up, actually, follow-up is king. Okay? May mga tao na hindi magpe-pay in agad na odds, pero may magpe-pay in after 1 day, 2 days, 1 week, 1 month, etc. Parang yung talk namin ni Mentor Alma, parang 3 set yun. Nag-pay in sila din ng promo. 'Di ba? Naka 3 golds din siya dun. Tandaan mo, kung walang tanim, walang aanihin. Okay, pag walang tanim, walang invite, walang talk, wala ring aanihin, walang pay-in, walang income. Pero pag tingin mo, everyday may tanim, darating yung time, everyday din may ani. So, dapat focus on planting everyday. Okay, all things are nonsense if there's no application. Knowledge without application is like a book that is never read. Meron kang nga book, hindi mo naman binasa, sayang lang din. Okay, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Okay? And that's about it, mga mentors. I hope you learned something today sa ating training. Sorry, medyo natagalan. Na-miss ko kasi kayo. Na-miss ko kayo, gigil na magturo, no? But, eto mga men, sa goal natin for January 16 ngayon. I just wanted to know na baka magkaroon ng incentive sa January 25. Hindi naman sa pinapangunahan natin na ayaw. Kasi normally talaga after ng mag-speak si press, nandun yung announcement. So hopefully, we're praying na after ng ISO, okay, baka may i-release na incentive. Okay. By the way, kayo po nasa international mostly, no? Meron tayong I am School of Wisdom. Familiar naman na kayo sa ISO, mga mens, no? Aware kayo doon? Okay, papakita ko lang baka hindi niyo po alam. Hindi ko lang kasi sure kung may online to, pero if ever, kaya namin para sa inyo i-live kung kaya ng powers, if meron man. Pero ito kasi is offline event. Okay? So, I am School of Wisdom. This is held once a year lang, every January. Ang speaker po doon, Mentor TJ, our training director, si Pastor Emmanuel Nunez. So, siya din yung nag-disciple kay Press. So, of course, our Black Diamond mentor, Mentor Precious Grace Capili. And then our Crown Diamond, the first Crown Diamond of I Am World, Mentor Shirley May Sibulan. And, first time ulit na magsasama si VP Aika and sa Press AM sa ISO. So, this is on January 25. That's, I think, a Saturday sa SMX Convention Center, Manila. Okay, 1 p.m. 2,000 yung ticket dyan. Okay. Mensa na naman yan eh. Wala naman kami, malayo kami. Ito yung goal natin, mens. Dapat may representative ka sa Manila. Meron ka dapat leader dito na pinapapunta sa mga ganitong gathering. Alam mo kung bakit? Kasi kung sino yung binibuild mo, sino yung pinapapunta mo sa mga ganito, siya din yung magiging power leader mo. Kaya ang suggestion ko sa inyo, meron ako nakausap, like sa Australia, nung pumunta ako doon, si Mentor Loft. Alam mo ba ginawa niya? Team event lang yun, Nag-rent siya ng van, tapos,
Sinagot niya yung ticket sa mga mentors niya, dinala niya dun sa event. Pero nasa Australia siya. In short, nag-sponsor lang siya ng mga leaders na papapuntahin sa event. Kasi nga, ang mindset niya, kailangan, meron ako mapapunta doon kasi kung sino mapapunta ko doon, yun yung magiging power leaders. So imagine niyo, nasa Canada kayo, may leaders kayo sa Manila. May leaders kayo sa Philippines, may leaders kayo sa Dubai, kung saan sa mga parte ng mundo. Negosyo mo kasi yan kahit nasaan ka man, nasaan man leaders mo, negosyo mo yan. Eh, nandito ang center na sa Manila. 'Di ba? Nandito kami. So, ang goal mo lang, maghatak. Kung malayo ka man at di ka makakauwi, sad to say, pero at least meron kang mapapunta rito kasi sulit to. Imaginein mo, ang speaker, para say, MVPI ka, Mentor Peach, Mentor May, Mentor TJ, si Pastor, 2,000 ng ticket, 2,000 pesos. John Maxwell nga, isang tao lang, 7K yung ticket na binayaran namin. Eh. Pumunta pa kami. Isang tao lang yan. Pero father of leadership naman kasi yun siya, di ba? Value. Value kasi yung pinupuntahan mo dun. Eh, ito na yung may-ari ng kumpanya. Ang grabe. $1 million learnings ang ISO, yes. Whatever you will learn from that, di ba? School of Wisdom will bring you millions in dollars. Tapos, you will take it for granted. I know na kung nandito kayo, siguradong kasama namin kayo. Pero dahil malayo kayo, ang goal nyo na lang, meron kayong mapapunta. Meron kayong representatives o kung meron kayong mga kamag-anak, nandito lang sa Manila. Meron kayong mga kaibigan, prospect, downline, invites. Papuntahin nyo lang dito. Kasi marami na-activate sa mga ganitong klaseng events. May magugulat ka, sisiw siya pumunta after ng eagle na siya. Eagle na siya pagkatapos. 2K ang ticket pero kapalit more than 15 years ng mga tao matagal na siya. Oh, yes. Actually, ano kasi yan eh, they will teach by experience. Not only by the book, hindi, actually by experience. Kaya sobrang grabe yung learnings doon sa ISO. Very excited kasi next week na yon. Pangalawa, so our goal is to get ready for whatever incentive I am Worldwide will give. Sino dito yung gusto makahit ng incentive? Can you comment, ay, gusto mo din makahit ng incentive? Yes, mens, di ba? O, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, ang I Am Worldwide, nagpapa-incentive siya siguro mga 3 to 4 times a year. Ngayon, maglalabas na naman siya. Di ba recently yung shopping? So, hindi ko alam kung ano yung lalabas ng this January 25. Hopefully meron, di ba? Pero kailangan, ngayon pa lang, January 16 pa lang, nagbabanat na tayo. Nag-aano na ba? Nag-uunat na. Nagbabanat na ng buto. Nagre-ready na. Nag-roll up na ng sleeves. Kasi we need to prepare. Ang preparation kasi hindi na ginagawa kapag ka nandyan na. Ginagawa yung preparation before i-release. Kailangan ready na yung grupo natin. Number one, ready na tayo. Number two, ready yung grupo natin. 'Di ba? Tapos meron na tayong mga new leaders na ipa-power up din paglabas ng incentives. So whatever it is, I don't know yet, pero I will let you know pagka meron na. Pero I just hope and I pray na this year, year 2025, like what I always say whenever nag-uusap ang mga Eagles, it's a year of completion. Completion of everything that you've asked for. Yung completion ng rank mo, sa mga hindi pa Sapphire, Sapphire na. Congrats kay Mentor John Ezekiel, no? Our youngest Sapphire, nandito siya nakikinig, no? O, di ba? Kung rank up, Diamond. Mentor Sherwin mo pang Diamond, guys. Pang Diamond yan eh. Para sa Mentor Michael, pang Diamond din yan eh. Oh, Diamond yan. Alam nyo ba? Oh, preparation yan eh. What else? Kung wala ka pang first car, it's about time. For I Am Worldwide, malabas mo na. The number 3, kumita ka ng milyon-milyon dito. It's not only limited for a few people. Yung pagkita sa I Am Worldwide is open for all. Depende sa'yo kung gusto mo. Mens, yung sipag natin sa labas, ilagay natin sa negosyo. Ano kaya yung pwede mangyari sa'yo? Right? Nakaka-excite kasi bayad ka dito. Grabe, no? Sa Mentor May. Lastly, kung nakita niyo yung share na Mentor May, mas malaki yung RSM sa
Sales match. Naalala niyo, sales match, may pumasok sa left, may pumasok sa right, match. Naalala niyo yun? Ano yung RSM? Residual sales match. May bumili ng product sa left, may bumili ng product sa right, nagma-match. Product to product. May time na pwedeng makonti pay in. Pero pag naka-build ka ng massive organization, malaking organization, ang nagba-barley ba, may pipigilan mo mag-barley bukas? Hindi. Ako nga di mo ko mapipigilan mag-barley. Ikaw din, di kita mapipigilan eh. Eh, paano kung marami tayo na hindi napipigilan uminom ng product? So, kahit walang pay-in, merong bumili ng produkto sa left, may bumili ng produkto sa right, match. Remember, our product is highly consumable. Nauubos yan. Pag ininom mo ngayon, iluluwa mo ba? Tapos inumin mo mag Hindi. Di ba? Everyday ka nagtitimpla, so everyday mauubos. So, ibig sabihin, if you build a community na umiinom ng produkto na I Am World Diet, tama si Mentor Sherwin, retirement mo yun. Kasi, lifetime yun gagamit at lifetime ka rin kikita kasi lifetime may income sa I Am World Diet. You only need to what? Build a community that brings I Am World Diet products. Consume I Am World Diet products. Yun yung sinasabi ni Mentor May na long-term sa RSM. Kasi we're not talking about may bagong nag-pay in eh. We're talking about may mga consistent na bumibili ng product under na organization. And that is possible because of building. Kailangan mag-build ng tiers. Kailangan mag-build ng malaking organization. Kasi time will come, ULC, Unilevel, RSM pa lang. All about products pa lang. Million nakikitain natin. Grabe no, RSM yung 500,000. RSM lang yan, guys. 500,000. Wala tayong pinag-usapan na nag-pay ng J doon. Ang pinag-usapan lang natin doon, may bumili na product left and right. That's RSM. 500K. Ang uni niya, million. Unilevel niya, million. Monthly hindi yearly. Monthly yung million. Oh, wala pa yung USC. USC, ganun din. 13 ways of earning nga yung Marley. Hindi ka mapipigilan dito, mens. Pero then again, we have to build the business. Yeah, I do suggest after this, no, ayusin natin ulit yung list of contacts natin. Mag-prospecting tayo at gawin natin yung training. Mag-prospect, mag-set ng appointment, mag-invite, mag-present tayo every day. Kaya ba natin at least 2 talks per day? At least 1 to 2. 2 lang per day. Send kayo ng ng pruweba sa GC natin. May GC tayo, di ba? Men's, talk number 1. Men's, talk number 2. Oh, at least, solve ka for the day. Kinabukasan, ganun ulit, ganun ulit. Kasi kapag whatever you do daily will contribute to your success because success is hidden in our daily routines. So, ano yung ginagawa natin everyday, yun yung magli-lead sa success natin. Ano yung habits natin everyday? Ginagawa mo ba yung I am? Pagka may oras lang? Pag convenient lang? O ginagawa mo talaga to araw-araw? Dahil ito na yung gusto mong i-workout. Diba? And kung araw-araw mo to gagawin, imposibleng wala ka resulta. So with that, thank you so much, guys. I hope you learned something. Yeah, thank you so much, men. So, informative, inspiring yung mga sinabi mo sa amin ngayon to master the basics of the foundation to do the business. So, which is aligned sa ginagawa namin as financial advisor. So, all you need to do is to have the massive action talaga. Kasi all the learnings that we have is hindi siya powerful kung hindi siya talaga na-apply. So, thank you so much for your patience talaga. I have lots of notes in here. Kahit inaantok ako, nagsusulat ako. So, hopefully, kung ano man po yung ngayon, by January, yung promo na sinabi ninyo, napaka-inspiring din kasi although sabi namin, there are mga ayoko na yung negative pala. So, let's elevate our thinking. Kailangang positive lang tayo lagi. So, lahat ng notes natin, gawin nating next opportunity talaga.
Kasi ang daming no's. Ang daming no's. Yung sinasabi mo pa lang yung ano wala akong time makinig diyan, ganyan ganyan. So, wag tayong ano doon, wag tayong mag-stick sa mga ganyan. So, we have to move on talaga. Next opportunity ka agad. Yun po. Yes, thank you so much, Mentor Dan. Grabe, no? Ang galing ni Mentor Dan. Daming notes yan. Yes, Met, I'm very thankful mo sa inyo dahil ikaw talaga ang mentor namin, di ba? Since day one ako dito hanggang ngayon, 4 years na, hindi ka nagkulang. Yun yung aking masasabi. Kasi yung mga kasama dito, bago lang, tayo nag-start 2020, pandemic, at nakita ko talaga yung sacrifices mo hanggang ngayon. So, alam mo, Met, merong bunga yung mga yan, di ba? Tingnan yung mga to, andyan si Mentor Michael, sa ibang team, pero dito sila, sa si Mentor Ezekiel, yung ating newest diamond. So, ano ibig sabihin yan? 'Di ba? Lahat dito ng sa IM, lahat ng mga masisipag, coachable, okay? Aangat. 'Di ba? Ganun lang talaga 'to. Kailangan you have to pay the price. So, Mentros, meron lang akong mga simple notes dito. Yung number one kanina, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Okay? Tama po yun. Okay? The best way to learn po is to teach. Tandaan po nyo to ha. The best way to learn is to teach. Kaya nga kung nasa IM ka na at meron ka ng team na isa, dalawa, meron ka ng member na isa, dalawa, ikaw na rin yung mag-run. Dapat Met, ako nang gumawa ito, Met. Dapat ako ang gumawa kasi alam ko naman ito. Pero sige, bigyan mo ko ng isang time pa ako nang gagawin sa ating team. So, para mabilis po kayo matuto, okay, kung paano mag-IBP, mag-invite, yung mga prospect, yung mga basic ano natin, kailangan gawin ninyo, i-teach ninyo, okay? Ituro nyo. Kasi doon mo mamamaster, di ba? Di ba, repetition is the mother of all learning, di ba? So, yun yon. Okay, number two, mga mentors, kasi sa negosyong ito, alam natin ang taas ng rejection rate. Kung magbasa tayo ng mga libro about network marketing, yung mga top notcher sa MLM, sabi nila pagka 2 out of 10 ka, okay na yon sa start. Kung 10 yung invite mo, nakadalawa ka ng pay-in, mas darating ka na doon, malapit ka na sa success. So, huwag kayong magtaka na bakit ang kinakausap ninyo, 10 in-invite mo, nag-talk ka naman, ginalingan mo naman, pero bakit nag-no? Hindi kasi natin hawak kung ano nangyayari sa buhay nila, di ba? Baka mayroong ibang pinag-alaanan o baka hindi pa nakakondisyon yung isip niya, hindi pa open. So kahit anong ganda ng produkto, anong ganda ng pag-talk natin, kung minsan, okay, hindi mo talaga sila mako-close. Okay? At meron akong nabasa sa libro like 2 days ago. Sabi niya, there is no rainbow without a rain. Hindi pa alam yun. Nabasa ko lang 2 days ago. Kaya nga, the power of reading. Kaya wag niyo ugaliin na wag kayo magbasa kada araw. Okay, ako nagbabasa ako kada araw 30 minutes. Yung mga self-improvement. Okay, yung mga makakatulong sa iyo para mag-step ahead ka sa negosyo. Biruin mo, there is no rainbow without a rain. Wala palang rainbow kung walang ulan. So kung yung ulan kasi, yun yung mga obstacle sa buhay. Nag-invite ka, na-reject ka. Pero yun pala yung accelerate ng success mo. Di ba? So, kailangan pagdaanan mo kasi yung proseso bago yung resulta. Kaya wag mo gayahin yung resulta agad ni Mentor Erica. Alam mo, marami siyang pinagdaanan nung siya nag-start. Alam natin yan, di ba? Meron ba siyang ganun kalaking team? Wala nung umpisa, pero ngayon sabog yung team niya dahil nagtuloy-tuloy siya. Number 3, I have a sense of ownership. Nung nag-join po kayo, hindi po pangalan ni Mentor Eric ang nakalagay sa iyong cheque. Hindi rin pangalan ni Mentor Michael, ni Mentor Ricky, sa lahat ng mga nandito. Di ba pangalan nyo? Pagka nag-talk ka noon, pagka nagpa-talk ka sa upline mo, tinulungan ka niya kasi di ka pa marunong mag-talk. Okay, sino ang nag-komisyon? Ikaw. Wala namang hati doon yung mentor mo di ba? So, kasi nga lang, kailangan niya kasi team ka niya. Ikaw yung, siya yung aalalay sa iyo habang baby ka pa lang sa negosyong ito, di ba? And yung online posting din. Ugaliin niyo yung online posting kasi nga, saan ba kami nakakilala ni Mentor Erica? Saan? Hindi naman kami magkakilala dati, di ba? Pero dahil top 4 siya noon sa, noong 2020 sa IM, nakilala ko siya. Di ba? So, yun yung mga way kung paano kayo makakuha ng mga prospect natin, di ba? At yung isa pa, ito, yung about inviting, okay? So, wag nating i-ano na tulad ng sabi ni Mentor Erica kanina, parang ako, hindi naman ako Jade. Pinipilit ako mag-Jade noon, pero hindi ko kasi maintindihan, hindi ko naman talaga kasi, di ba, sa akin si pandemic, diabetic ako, wala naman tayo. So, paano kaya to? So, hindi ko naman pa alam na ganito pala kagandalon yung business. Pero as time passes by, kung ano muna yung package ng mga nakatalk natin, kunin nyo. As long as na-explain nyo merong word of caution doon. As long as na-explain mo yung advantage ng J. Kasi balang araw, ayaw namin na di mo kasi in-explain Marami na lang nangyaring, ako meron kong downline na gano'n. At fault ko rin naman.
I admit. Pero dapat, na-explain mo ng maigi. Kung mag-silver siya, yun ang kaya niya, go. Pwede naman siyang mag-upgrade palang araw, di ba? And syempre, doon sa closing. Always be closing, okay? Nung ako po ay car salesman sa Saskatoon, sa brand new dealerships, okay? Basahin niyo yung libro ni Zig Ziglar, How to Close a Sale, di ba? I-assume mo. Kung yung kliyente mo ay, kung yung prospect mo ay, di ba, gusto yung white na holder ng kotse, leather seat, may navigation, okay na. Ngayon, nag-test drive na kami, okay naman na gusto nila. Alam mo ang line namin bilang salesman, okay? Sino ang may pangalan ng kotse? Si Mrs. Po, si Mr. Pag mag-asawa yun. Closing yun. Hindi yung bibili ka ba? Hindi ganoon. Mali kasi yes or no yun. Marireject ka lang. Yes or no yun. Pero pagka in-assume mo yung sale, halimbawa, okay, gusto mo yung navigation, pakibanggit mo yung mga gusto nila. Navigation, leather seat, merong sunroof, yung ganito, ganyan, white color, di ba? Ngayon, pag okay na lahat, okay na yung budget, i-assume mo na. Kung pagka mag-asawa yun, sino may pangalan ng kotse? Si Mr. o si Mrs. Close na yun. Tapos sabi nila, ay, bakit ngayon na ba kukunin? Oh, syempre, gusto mo na lahat. Wala nang ano yun, wala nang atrasan. Kasi meron kaming credo, meron kaming axiom, meron kaming kasabihan sa sales na ito, timid salesman, happy skinny kids. Pagka mahiyain kang salesman, payat yung mga anak mo. Gutom. Kasi nga, hindi kailangan narayan yung skin cam. Walang, napakaganda ng ating company. Ang daming guminhawa ng buhay, ang daming gumaling. Di ba yan ang problema ng tao? Kasi ang problema ngayon sa amin ginagawa sa pagiging advisor namin dito, single-handed. Ang solusyon natin ito, okay, itong opportunity natin at yung health. Sinong tao ngayon ang walang sakit? Sabihin niyo sa akin, okay? Siguro sa family mo lang, mayroong mga diabetes yan, high blood yan, may mga kung anong sakit, di ba? Normal na 'yon. Kaya hawak natin ang susi. Okay? And then ito pa, nung aming convention, alam ni Mentor Dang ito, ni Mentor Ao, nung last week lang sa Edmonton, okay, alam nyo ba na pinagdala ko si Mentor David ng barley? Kasi yung barley ko is konti na lang. Kasi, ganito yon. Okay, nagdala ko na, ako kasi yung tao na, convention namin, ako nagdala pa ng laptop. Alam niya na Mentor Ao yan, kasi nag-present ako sa friend ni Mentor Dang. Yung mga iba nag-convention walang dalang laptop. Ang negosyo mo portable. Ano bang kailangan mo sa negosyo mo? Wi-Fi and laptop. Kung wala kang Wi-Fi, merong nagtanong, nagkape ka sa Tim Hortons o kaya McDo o kaya Starbucks. Meron kang Pilipinong Anton, nakausap, wala kang laptop, paano mo explain? Wala na, nasayang mo. So, ito yung ginawa ko, pinagdala ko si Mentor David ng barley, at nung pinuntahan namin yung friend ni Mentor Dang, ano po nangyari? Kasi meron akong laptop, okay, at meron kaming barley, okay, pinahinggan ko siya. Bayan, kasi po, mga mentors ganito, ang mga kliyente kasi, kailangan pakinggan yung pain. Ano ba yung problema ng tao na pwede mong solusyonan? Hindi mo dapat birahin agad na join ka. Teka muna, masyadong maaga. Kaya katakot yung salesman alarm. Takot sila sa'yo. Kahit friend kita, pag ginanon mo ako na, bro, join ka na agad. Ano yan? Hindi ko pa alam. Teka muna, alamin mo muna. Anong ginawa ko na, di ba? Sabi ng friend ni Mentor Dang, okay, nung sila nag-uusap, tapos meron kaming test na mag-uusap din, sabi ko, oy, sis Kako, meron kaming ginagawa ni Mentor Dang. Baka magustuhan mo. Okay ito. Ganoon lang muna. Hindi ko siya sinabi na, oy, mag-join ka. No. Okay, meron kaming ginagawa ni Mentor Dang. Maganda to, baka gusto mo. Nung nag-uusap kami, so ganito, sabi niya, meron daw siyang ganito. Ano ba yan? Sabi niya, baka naman, ikaw na naman yan. Meron ako sa JC Premier. Kasali na ako. Sante Barley. Okay, alam ko na yung aking pain. Alam ko na, okay, Sante Barley. Ngayon, meron kami dalang barley, di ba? Pinadala ko si Mentor David. Matt, David, ako pwede bang kunin sa kotse yung barley natin para magkaroon ng taste test? Tingnan mo ang way ko, magkaroon ng taste test. True, kasi alam ko na yung barley, panalo. I am fully confident na walang tatalo sa barley natin. Wala akong agam-agam. So, nag-taste yung tao. Mentor Michael, saka Mentor Ezekiel, alam niyo ba nangyari? Meron silang Sante Barley. Okay, tinimplahan nila sa baso. Ininom niya. Anong lasa? Sabi ko, matamis. Sabi niya, okay, good. Uminom ng tubig para hindi nagtimpla kami ng ayam barley. Pinainom namin. Walang lasa. Ngayon sabi ko, anong mas masarap? Ano yung pure? Yung matamis ba o yung wala ano? Siyempre yung walang ano. Ito na. Okay, pagdating sa binanggit niya, 3 ulo ang binit. Nakikinig kasi ako. Alam ko yung time na yung kailan ka papasok. Okay, kailangan alamin mo yan. Ang isang magaling na ganito, nakikinig ka. Kaya nga meron tayong 2 tenga, 1 bunganga. Pakinggan mo yung kliyente mo. Andoon yung clue Siya magsasabi ng clue niya.
O sabi niya, 3 nga ang binili ko eh. Sa JC Premier, 3 heads ako, hindi naman kumita. Anong sakit niya? 3 ulo. Ang IM, 1 account. Nakita mo yung power ito? So, dinikit ko na naman. Ay, ganun ba? Sabi ko, tignan mo sa amin. 1 account. At binuksan ko yung account ni Mentor Dang. Mentor Dang, Mentor Auk ako, kasasali lang nito, wala pang invite. Pero may spill. Nagulat siya. Ay, oo nga, no, oo nga, oo nga. Kinuha ko yung laptop. Habang kumakain kami, nung tapos ng pagkain, nag-IDP ako, very quick. Ngayon, sabi niya, ang ganda. Sabi niya, ang ganda, pati yung panatigan mo, produkto, at yung complan. So, yun po yung gusto kong sabihin. Kailangan dala mo yung negosyo. Huwag kang lalabas, men, na wala kang dalang bala. Kasi kung sa akin, ewan ko, sabi ako, meron akong dalang libro. Ito, hindi ako makalabas kung wala ako. Kaya 2 bag palagi ang aking dala. Kasi gusto ko na meron akong ginagawa in my idle time. At kung meron akong kliyente on the spot, matok ko siya. At yung product, okay? At saka, ito pa, okay? Yung sa benefit ng product, saka yung pain. Di ba, kung minsan napansin nyo sa Canada, yung mga mentor sa Canada, sa Best Buy, di ba? Kung minsan, nag-sale. Kung mag-online ka, andoon yung 10 hours na lang bago mag-end yung sale. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Okay? Pinupush niyo yung kliyente, pinupush nila yung mga customer na bumili na. Kasi pag di mo binili yun, babalik sa normal price. Yun yung sekreto ng mga yan. Yung mga, di ba, 10 hours na lang, yung sale mawawala na. So, anong gagawin ng tao? Kasi pag di mo binili ngayon to, pain nyo, mag-bayad ka ng mas malaki. So, yun po yung mga secret dito. Saka, always pay the price. Yung pinakahuli ko pong sasabihin mga mentors, always pay the price. Okay? Ito kasi, di ba sa isang farmer, ano ba yung secret ng isang magandang ani? Number 1 is, kailangan mo yung land preparation. Prepare mo yung mind mo. Kailangan may positive mindset ka. Prepare. Because when the right times come, you're lucky. Yun ang sabi nilang lucky. Okay? Prepare. When the opportunity comes, you are lucky. So yun yun, mag-prepare ka na. Ngayon pa lang, akuin mo yung negosyo mo na ikaw yung may-ari. Ikaw yung CEO, ikaw yung leader. So para hindi ka na mahirapan balang araw kasi ganito eh. Okay, ina-assume mo na parang ganito. Sino yung mapopromote sa isang trabaho? Yung yung bago na empleyado na nag-assume na siya ng manager role na kumbaga high standard yung kanyang trabaho o yung manager na lousy. Baka mamaya baliktad ang mangyayari. Yung may-ari ng company, i-demote na yung bahay kasi hindi naman siya nagtatrabaho, but very low standard. Pero yung bagong empleyado, bago pa lang, pinapakitaan niya siya ng, okay, be on time, maayos magdamit, okay, marunong siyang mag-talk, marunong magsama. So yun yung aangat, di ba? Yun yung mabilis yung promotion. So ngayon, kailangan ugaliin na natin. You have to pay the price. Parang ganito, mentoring. Si Mentor Eric, 3 o'clock na ng madaling araw dyan, walang bayad dyan. Hindi naman natin ito siya binayaran na, Met, baka ano ka bayad? No. Team niya kasi ito eh. Pero nagkatanim siya. Meron siyang tanim na pag tayo ay ma-develop niya, anong mangyayari? Diba? Sa kanya to team natin. So, ganun din tayo. So, with that, mentors, thank you so much sa time, Mentor Erica. Sana hindi po ito yung huling time na babala ka namin, Met. Very thankful kay Mentor Michael. Okay, ako na-excite sa iyo, Bet, kasi palagi kang active, pati si Mentor Ezekiel, pinakabata nating very exciting. So, with that, men, thank you so much and have a great early morning sa Pilipinas po and good afternoon sa atin sa Canada. Yes, thank you so much, Mentor Sherwin. Grabe.